Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito, may parte rito na parang pamilyar sa'yo. Isang pangarap na minsang minaliit, isang taong minahal pero hindi ka pinahalagahan, o isang simpleng kabuhayan na akala ng iba ay walang mararating. Sa dulo ng makitid na kalsada ng Barangay San Isidro Norte, may isang maliit na sari-sari store na halos kasing laki lang ng karaniwang kwarto. Nakadikit ito sa lumang bahay na pinagtagtitagping kahoy at yero, may kurtinang kupas sa bintana, at may lumang karatulang nakasulat sa pulang pintura. Tindahan ni Virgie at Orestes. Pero kahit iyon ang pangalan sa karatula, alam ng buong barangay na ang tunay na puso ng tindahan ay si Maristela Di Mapilis o mas kilala sa tawag na Tela. Bata pa lang si Tela, sanay na siyang gumising bago pa tumilawak ang manok, habang ang ibang bata ay nagrereklamo kapag pinapabangon para pumasok sa school. Si Tela naman ay kusa ng tumatayo para tulungan ng kanyang ina si Aling Virgie sa pagsasalansan ng paninda. May garapon ng candy sa kaliwa, biskwit sa kanan, tinging kape sa maliit na kahon, at mantika sa bote ng soft drinks na hinugasan ng maigi. "Anak, ayusin mo muna yung panukli sa lata," sabi noon ni Aling Virgie habang nagtatali ng supot ng asukal. "Opo, Nay," sagot ni Tela, kahit antok na antok pa ang mga mata. Ang tatay naman niyang si Mang Orestes, isang karpinterong madalas walang regular na trabaho, ay palaging nakaupo sa bangkito sa harap ng tindahan. Kapag walang nagpapagawa ng mesa, kabinet o bubong, siya ang nagbabantay ng paninda. Tahimik siyang lalaki, pero kapag pinag-uusapan ng anak niya, kitang-kita ang pagmamalaki sa mga mata niya. "Ang anak kong si Pela," minsan niyang sinabi sa isang suki, "mas galing pa yang magbilang kaysa sa akin. Hindi ka malilin lang yan kahit piso." Hindi nga mayaman ang pamilya Di Mapilis, pero may isang bagay silang pinanghahawakan: ang dangal. Kapag kulang ang sukli, hinahabol nila ang mamimili. Kapag may panindang malapit ng mapanis o ma-expire, hindi nila ipinapasa sa iba. Kapag may kapitbahay na walang pambili ng bigas, pinapautang nila kahit alam nila na matagal pa bago mabayaran. "Lista muna, Aling Virgie," sabi minsan ni Aling Socorro, isang magtataho na may 3 apo. "Wala pa kasing kita ngayon eh." "Sige po, Aling Socorro, kapag meron na lang po kayo." "Anak," mahinang paalala ni Aling Virgie nang makaalis ang matanda, "baka naman malubog tayo sa utang ng iba." "Nay," sagot ni Tela habang isinulat sa kwaderno ang pangalan ni Aling Socorro, "kung tayo ang walang-wala, gugustuhin din nating may magtiwala sa atin." Napatingin si Aling Virgie sa anak. Sa murang edad, may lambot ang puso ni Tela, pero hindi siya mahina. Marunong siyang umintindi, pero marunong din siyang lumaban kapag alam niyang tama siya. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Tela na hindi maluho, habang ang mga kaedad niya ay nangangarap ng mamahaling cellphone, magarabong damit o buhay sa Maynila. Ang pangarap niya ay simple ngunit malalim: palakihin ang tindahan ng pamilya. Gusto niyang magkaroon ng mas maayos na estante, mas malawak na pwesto, at balang araw, isang maliit na grocery na hindi lang sa kanto kilala, kundi sa buong bayan. Doon niya nakilala si Randelio Monteverde o si Randy. Si Randy ay anak ng pamilya Monteverde, isang pamilya na dating kilala sa bayan dahil sa lumang bahay nilang may mataas na bakad at gate na bakal. Pero ang totoo, matagal nang nalagas ang yaman nila. Ang natira lang ay pangalan, ilang lumang alahas at yabang na pilit pinanghahawakan ng ina niyang si Doña Gregoria Monteverde. Noong unang makilala ni Randy si Tela, hindi pa ito ganun kayabang. Madalas siyang bumili sa tindahan ng soft drinks at sigarilyo para sa mga kaibigan niya. Gwapo siya, maayos manamit, at marunong magsalita ng malambing. "Miss Tela," biro niya isang hapon habang nakasandal sa poste ng tindahan, "bakit parang ang bilis mong magbilang? Baka pati puso ko mabilang mo na rin."
Natawa si Tela habang inaabot ang sukli. Walang discount sa pogi, pero may dagdag singil sa makulit. Doon nagsimula ang daasam nilang usapan. Sa una, biro-biro lang, hanggang sa naging paghahatid ni Randy kay Tela sa palengke tuwing madaling araw. Tinulungan niyang buhatin ang sako ng bigas, kahon ng noodles at balde ng itlog. Unti-unti napalapit siya sa pamilya Di Mapilis. Nagustuhan siya ni Aling Virgie dahil magalang siya. Nagustuhan din siya ni Mang Orestes dahil marunong makipag-usap at tila walang arte kahit anak ng Monteverde. Si Tela naman, kahit maingat sa puso, nahulog din sa lambing ni Randy. Balang araw, Tela. Sabi ni Randy isang gabi habang nagsasara sila ng tindahan, "Hindi ka na mapapagod dito. Palalakihin natin to. Hindi lang sari-sari store. Gagawin nating grocery." Napatingin si Tela sa kanya. "Totoo ba yan? Hindi ka ba nahihiya na ito lang ang meron kami?" Kumunot ang noo ni Randy. "Bakit ako mahihiya? Dito ka lumaki. Dito ka naging ikaw. At mahal kita dahil sa kung sino ka." Sa mga salitang iyon, naniwala si Tela. Naniwala siyang natagpuan niya ang lalaking hindi susukatin ang halaga niya sa laki ng bahay, sa kinis ng kamay, o sa klase ng negosyo ng pamilya niya. Nagpakasal sila sa simpleng seremonya sa barangay chapel. Walang engrandeng resepsyon. May pansit, menudo, kanin, soft drinks at videoke sa bakuran. Masaya si Tela kahit simple ang lahat. Habang nakasuot siya ng puting damit na hiniram at pinaayos ni Aling Virgie, hawak niya ang kamay ni Randy, na parang iyon na ang simula ng lahat ng pangarap nila. Pero hindi lahat masaya. Sa likod ng resepsyon, nakaupo si Doña Gregoria. Tuwid ang likod, mataas ang baba, at halos hindi gumagalaw ang labi habang pinapanood ang bagong kasal. Katabi niya si Belinda Soberano Monteverde, asawa ng panganay niyang si Claudio. Si Belinda ay kilalang mahilig magpanggap na sosyal. Laging may pabango at alahas, kahit karamihan ay hulugan. "Hindi ko talaga maintindihan si Randy," bulong ni Belinda habang tinitignan si Tela. "Sa dinami-dami ng babae, sa tindera pa napunta." Humigop ng juice si Doña Gregoria bago sumagot. "Nabighani lang yan. Lilipas din. Kapag naamoy niya araw-araw ang mantika, sibuyas at lumang kahoy ng tindahan, magigising din siya." Hindi iyon narinig ni Tela, pero naramdaman niya. Sa bawat tingin ni Doña Gregoria, parang may hatol. Sa bawat pilit ng ngiti nito, may nakatagong insulto. Ngunit pinili ni Tela na manahimik. Sabi niya sa sarili, panahon ang magpapatunay na karapat-dapat siyang maging asawa ni Randy. Sa unang taon ng pagsasama nila, naging masipag si Randy. Tumutulong siya sa pagbubuhat ng paninda. Minsan ay siya pa ang nag-aabot ng sukli sa mga suki. Natutuwa ang mga kapitbahay. "Aba, Randy," biro ni Lolo Bastian Reliosa, isang retiradong accountant na madalas bumili ng kape. "Mukhang bagay ka na sa tindahan, ha?" Ngumiki si Randy noon. "Practice lang po, Lolo. Kapag lumaki to, ako na ang manager." Natawa si Tela. "Manager agad? Ako muna ang may-ari." "Ikaw ang may-ari," sagot ni Randy habang nakangiti. "Ako ang bodyguard mo." Sa mga sandaling iyon, masaya sila. Kahit maliit ang kita, sapat para sa pagkain, kuryente at kaunting ipon. Tuwing gabi, binibilang nila ang benta sa maliit na mesa. Si Tela ang nagsusulat sa kwaderno, si Randy naman ang nagbabalot ng barya. Pero habang lumilipas ang buwan, unti-unting pumapasok ang laso ng pagmamaliit. Madalas bumisita si Doña Gregoria. Hindi para tumulong, kundi para magmasdid. Minsan, nadadatnan niya si Randy na nagbubuhat ng kahon ng soft drinks, habang si Tela ay nag-aayos ng bigas. "Randelio?" tawag niya, madiin at malamig. "Anak kita. Hindi kita pinalaki para maging kargador." Natigilan si Randy. "Ma, tumutulong lang ako kay Tela." "Tumutulong?" Tumaas ang kilay ni Doña Gregoria. "O nasasanay ka ng maging tauhan ng asawa mo?"
Napatingin si Tela pero hindi siya agad sumalita. Ma, sabi ni Randy, medyo napahiya. Negosyo namin ito. Negosyo? Napailing si Doña Gregoria habang nililibot ang mata sa tindahan. Tingi-tinging shampoo, asin, toyo, sardinas. Negosyo bang tawag mo rito? Anak, may pangalan ng pamilya natin. Monteverde ka. Dahan-dahang lumapit si Tela. Doña Gregoria, maliit man po ito, marangal ang kinikita namin dito. Ngumiti ang matanda pero walang init ang ngiti. Iha, wala akong sinabing hindi marangal. Ang sinasabi ko lang, hindi ito bagay sa anak ko. Tahimik ang paligid. Kahit ang dalawang batang bibili sana ng candy ay napaatras. Si Randy ay hindi kumibo. Iyon ang unang tusok sa dibdib ni Tela. Hindi ang insulto ni Doña Gregoria, kundi ang pananahimik ng asawa niya. Nang gabing iyon, tinanong niya si Randy, "Bakit hindi ka nagsalita kanina?" Napabuntong hinga si Randy. "Tela, nanay ko yun. Asawa ko ako." "Alam ko. Pero parang mas natatakot kang masaktan ng pride niya kesa masaktan ako." Hindi agad nakasagot si Randy. Umupo siya sa gilid ng kama, hinimas ang mukha at sinabing, "Pagod lang ako. Ayoko na ng gulo." Pinili ni Tela na palampasin yon. Sabi niya sa sarili, "Baka pagod nga lang. Baka kailangan lang nila ng panahon." Pero hindi doon natapos. Sumunod na linggo, dumating naman si Belinda. Nakasuot ito ng salaming malaki. May hawak na paper bag mula sa mall. At kunwari lang napadaan lang. "Ay, Tela," sabi nito habang tinatakpan ng noo. "Grabe, ang init dito. Paano mo nakakaya araw-araw? Ako siguro mangangati ang balat ko kapag maghapon dito sa Alikabok." Ngumiti si Tela ng pilit. "Sanay na ako, Ate Belinda." Dapat nga, sanayin mo rin si Randy sa mas magandang buhay, sagot ni Belinda. Sayang siya, ang gwapo pa naman. Tapos makikita ng mga tao, nagtitinda ng tingin mantika. Sa pagkakataong iyon, narinig ni Randy ang lahat. Nasa likod siya ng kortina, hawak ang kahon ng noodles. Umasa si Tela na lalabas siya at ipagtatanggol siya. Pero nanatili siyang tahimik. Doon nagsimulang magbago ang hangin sa pagitan nilang mag-asawa. Hindi biglaan ang paglamig ni Randy. Una, maliliit lang. Ayaw na niyang magbantay sa tindahan kapag maraming tao. Kapag may dating na kaklase na dumadaan, pumapasok siya sa bahay. Kapag may mabigat na paninda, sinasabi niyang masakit ang likod niya. Kapag gabi at oras na ng pagbibilang ng kita, madalas siyang nasa labas kasama ang kaibigang si Kier Valderrama, isang ahente ng sasakyan na magaling magsalita tungkol sa malaking kita at mabilis na asenso. "Pare," sabi ni Kier minsan habang nagiinuman sila sa maliit na karinderiya, "hindi kaya yaman sa tindahan. Piso-piso, barya-barya, wala yan. Dapat marunong kang pumasok sa investment." "Investment?" tanong ni Randy. "Oo, networking, distribution, buy and sell. May kilala ko, isang bagsakan lang ng pera, doble agad." Nagliwanag ang mata ni Randy. Sa isip niya, iyon ang sagot. Hindi na niya kailangan bumuhat ng kahon. Hindi na niya kailangang maamoy ang mantika at sibuyas. Hindi na niya kailangan tiisin ang tingin ng mga taong para bang ordinaryo lang siya. Samantala, si Tela ay patuloy na gumagawa ng paraan para lumago ng dahan-dahan ang tindahan. Nakilala niya ng mas mabuti si Lolo Bastian na nagsimulang magturo sa kanya ng simpleng accounting. "Hiha," sabi ng matanda habang nakaupo sa bangkito. "Huwag mong pagsamahin ng puhunan at kita. Dito nalulugi ang marami. Akala nila kumikita sila, pero ginagastos pala nila ang puhunan." Tinandaan iyon ni Tela. Bumili siya ng 3 sobre. Isa para sa puhunan, isa para sa bayarin, at isa para sa ipon. Maliit lang ang laman sa simula, pero para sa kanya, iyon ang unang hakbang sa mas malaking pangarap. Isang gabi, matapos ng mahabang araw ng pagtitinda, binuksan ni Tela ang kahon kung saan nila inilalagay ang ipon para sa pagpapaayos sana ng tindahan. Plano nilang palitan ang bubong, magdagdag ng istante at bumili ng maliit na refrigerator para makapagtinda ng frozen goods. Nang binilang niya ang pera, nanlamig ang kamay niya. Kulang. Hindi lang kaunti. Halos ubos. "Randy?" tawag niya, nanginginig ang boses. Lumabas si Randy mula sa kwarto. Iniiwas ang tingin.
Bakit? Nasaan ang ipon natin? Hindi agad sumagot si Randy. Randy, ulit ni Tela, mas madiin. Nasaan ang ipon natin? Napakamot sa matulo si Randy. Ginamit ko muna. Ginamit saan? Investment. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Tela. Anong investment? Kay Kier, may networking siya. Malaki ang balik. Sabi niya, kung papasok tayo ngayon, doble agad sa loob ng ilang buwan. Napahawak si Tela sa gilid ng mesa. Randy, pera yun para sa tindahan. Pinaghirapan natin yun. Pinagpuyatan ko yun. Para rin naman sa atin ito. Depensa ni Randy. Ayaw mo bang yumaman? Gusto kong umasenso, sagot ni Tela, naiiyak na. Pero hindi sa sugal, hindi sa pangakong hindi natin naiintindihan. Doon dumating si Doña Gregoria na tila alam na ang nangyari. Pumasok siya nang hindi man lang kumatok. Ano na naman ang drama rito? Malamig niyang tanong. Humarap si Tela sa kanya. Doña Gregoria, kinuha po ni Randy ang ipon namin sa tindahan. Good, sagot nito. Mas mabuti na yon kesa habang buhay niyong paikot-ikutin ng pera sa sardinas at sabon. Nanlaki ang mata ni Tela. Pera po naming mag-asawa yon. Eksakto. At asawa mo ang anak ko. May karapatan siyang mangarap ng mas mataas kesa sa kahong ito na tinatawag ninyong negosyo. Hindi na napigilan ni Tela ang luha niya. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Tiningnan niya si Randy. Umaasa na kahit ngayon ay aamin ito, hihingi ng tawad, yayakapin siya at sasabihing aayusin nila. Pero nakatayo lang si Randy sa tabi ng ina niya. Sa sandaling iyon, unang nabasag ang isang mahalagang bahagi sa puso ni Tela. Hindi pa tuluyang wasak, pero may lamat na. Isang lamat na hindi gawa ng kahirapan, kundi ng pagtataksil sa tiwala. Nang makaalis si Doña Gregoria, nanatiling tahimik ang bahay. Sa labas, may batang bumili ng yelo. Si Aling Virgie ang nagabot dahil hindi makagalaw si Tela. Si Mang Orestes naman ay nakaupo sa sulok. Kita sa mukha ang galit at lungkot, pero pinipili pa ring manahimik para hindi lumaki ang gulo. Lumapit si Randy kay Tela. Tela, kapag gumita yun, pasasalamatan mo rin ako. Dahan-dahang tumingin si Tela sa kanya. At kapag nawala, hindi nakasagot si Randy. Pinunas ni Tela ang luha sa pisngi. Hindi pera ang pinakamasakit dito, Randy. Ang masakit, hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo man lang inisip na pareho nating pinaghirapan yun. Tumalikod siya at pumasok sa maliit na tindahan. Isa-isa niyang inayos sa mga paninda, kahit nanginginig pa ang kamay niya. Inilagay niya sa tamang pwesto ang kape, asukal, asin at delata. Sa bawat galaw niya, may bigat. Sa bawat ayos niya ng paninda, para niyang inaayos ang sariling puso na nagsisimula ng magkabasag-basag. Sa gabing iyon, habang natutulog ang buong bahay, nanatiling gising si Tela sa harap ng lumang kahera. Binuksan niya ang kwaderno ng benta at isinulat ang petsa. Sa ilalim noon, naglagay siya ng isang maikling pangungusap. Magsisimula ulit ako, kahit mag-isa. Hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang darating na unos. Hindi pa niya alam na ang lalaking minahal niya ay unti-unting lalayo hanggang sa mismong dignidad niya ang yurakan. Pero sa gabing iyon, sa maliit na sari-sari store sa kanto ng pangarap, nagsimula ring mabuo ang isang Maristela na mas matatag kaysa dati. Isang babaeng maaaring madapa, maaaring masaktan, pero hindi kailanman susuko sa pangarap na minana niya sa pawis, luha at dangal ng kanyang pamilya. Bago tayo magpatuloy sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, habang nakikinig tayo sa kwento ng ibang tao, doon natin nakikita ang sarili nating pinagdaanan. Ang panahong minahal natin ng isang tao, pero tila hindi sapat ang pagmamahal para ipaglaban tayo, lalo na kapag ang kalaban ay hindi lang kahirapan, kundi ang pangmamaliit ng mismong pamilyang dapat sana'y tumanggap sa atin. Mula nang maisulat ni Maristela Di Mapilis ang mga salitang magsisimula ulit ako kahit mag-isa, sa huling pahina ng kwaderno ng benta, hindi agad nagbago ang buhay niya. Kinabukasan, ganoon pa rin ang itsura ng tindahan. May garapon pa rin ng candy sa gilid, may mga sabong nakasabit sa pisi, may delata sa lumang istante, at may lumang kaherang may tama ng kalawang sa gilid. Sa labas, may mga batang nagtatakbuhan, may tricycle na maingay ang tambutso, at may kapitbahay na sumisigaw para bumili ng tinging kape. Pero sa loob ni Tela,
May nagbago. Hindi na siya basta umaasa na aayusin ni Randy ang pagkakamali nito. Hindi na rin siya madaling matunaw sa matatamis na pangako. Tuwing titingnin niya ang kahon ng ipon nilang halos naubos dahil sa investment na hindi niya pinayagan, may kirot sa dibdib niya. Pero imbes na hayaang lamunin siya ng sama ng loob, mas lalo niyang pinahaba ang oras niya sa tindahan. Maaga siyang bumabangon, mas maaga kaysa dati. Habang madilim pa ang langit, nakasakay na siya sa tricycle papuntang palengke kasama ang pinsan niyang si Nympha Luwalhati. Isang dalagang masayahin pero matalas ang dila kapag may umaapi sa kamag-anak niya. Si Nympha ang laging kasama ni Tela sa pamimili ng paninda mula nang napansin nitong halos hindi na maaasahan si Randy sa pagbubuhat. "Te," sabi ni Nympha isang madaling araw habang binubuhat nila ang 2 kahon ng noodles. "Hindi sa nakikialam ako ha, pero parang hindi na maganda ang takbo ng pagsasama ninyo ni Kuya Randy." Hindi agad sumagot si Tela. Inayos niya muna ang tali ng karton bago marahang nagsalita. "Alam ko. Alam mo pala bakit hinahayaan mo pa?" Napabuntong hininga si Tela. "Kasi asawa ko siya, Nympha. Hindi naman basta-basta tinatapon ng kasal dahil lang nagkamali ang isa." "Pero te, hindi lang siya nagkamali. Kinuha niya ang pera ninyo nang hindi ka kinakausap. Tapos hinayaan ka pang murahin ng nanay niya sa sarili ninyong tindahan." Saglit na tumigil si Tela. Sa gitna ng palengke, habang may amoy ng isda, gulay, pawis at bagong lutong pandesal sa paligid, naramdaman niya ang bigat ng katotohanang pilit niyang lunulok. "Hindi ko pa kayang sumuko, pero hindi na rin ako bulag." Mahinang sabi niya. Pag nila, nadatnan nilang nakaupo si Randy sa harap ng bahay, nakatingin sa cellphone. Hindi na siya nagtanong kung kailangan ba nilang tulong. Hindi rin siya tumayo para magbuhat. Nakasuot ng malinis na polo, may pabango, at halatang may pupuntahan. "Ang aga mo yatang aalis," sagi ni Tela habang inilapag ang kahon. "May lakad ako," maikling sagot ni Randy. "Saan?" "May kakausapin lang kami ni Kier." Natigilan si Tela. "Tungkol na naman ba sa investment?" "Hindi lahat ng usapan namin ni Kier masama, Tela." "Hindi ko sinabing masama lahat, pero pagkatapos ng nangyari sa ipon natin, di ba dapat maging mas maingat ka?" Napairap ng kaunti si Randy. "Yan ang problema sa'yo. Masyado kang takot, kaya hanggang dito ka na lang." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Tela. "Hanggang dito?" ulit niya. "Randy, itong dito na sinasabi mo ang nagpapakain sa atin ngayon." Hindi sumadot si Randy. Tumayo lang siya, inayos ang kwelyo at lumakad sa labas. "Randy?" tawag ni Tela. Huminto siya pero hindi lumingon. "Hindi ako kalaban mo." Doon siya lumingon, pero ang tingin niya ay hindi na katulad noon. Wala na ang lambing ng lalaking minsang nangakong gagawin silang magkasamang may-ari ng grocery. Ang nasa mukha niya ay pagod, hiya at pagkainip. "Kung hindi ka kalaban," sabi niya, "sana suportahan mo akong umangat." Umalis siya matapos iyon. Naiwan si Tela sa harap ng tindahan, hawak ang isang supot ng bawang habang si Nympha ay halos mapamura sa inis. "Te, kung ako yan, binato ko ng sibuyas." "Nympha," mahinang saway ni Tela. "Ano, sayang ang sibuyas? Sige, balat na lang." Sa kabila ng sakit, napangiti ng bahagya si Tela. Iyon ang mabuti kay Nympha. Kahit mabigat ang mundo, may paraan itong magpatawa. Pero hindi biro ang lumalaking lamat sa pagsasama nila ni Randy. Lumipas ang mga linggo. Ang sinasabing investment ni Kier ay hindi nagbalik ng pera. Palaging may dahilan. May delayed payout daw, may bagong package daw na kailangang pasukan para mabawi ang una, may seminar daw na dapat puntahan. At sa bawat bagong dahilan, mas lalong naiipit si Randy sa hiya. Imbes na aminin niyang nagkamali siya, hinanap niya ang mas madaling sisihin. Si Tela, ang tindahan, ang kahirapan, at ang buhay na pakiramdam niya ay humihila pababa sa kanya. Samantala, si Tela ay mas lalong naging masinop. Tinanggap niya ang payo ni Lolo Bastion Relosa, ang retiradong accountant na halos araw-araw bumibili ng kape at pandesal sa kanila. "Iha," sabi ni Lolo Bastion isang umaga habang nakaupo sa bangkito at nakasandig sa tungkod.
Nakikita ko ang sipag mo, pero ang sipag kapag walang sistema, nauubos din. Naglabas siya ng maliit na notebook na may guhit-guhit. Ganito ang gawin mo. Ihiwalay mo ang benta sa puhunan. Ilagay mo ang utang sa ibang pahina. Huwag kang magpapautang kung hindi mo alam kung kailan babalik ang pera. Ang awa dapat may hangganan din, kasi kung malulugi ka, mas marami kang hindi matutulungan. Tahimik na nakinig si Tela. Para siyang estudyanteng muling natutong bumasa. Hindi ng libro, kundi ng takbo ng negosyo. Lolo, sabi niya, wala po akong pinag-aralan sa negosyo. Ngumiti si Lolo Bastian. Hindi lahat ng marunong sa negosyo ay galing sa eskwelahan. Minsan ang pinakamagaling matuto ay yung walang choice kundi lumaban. Mula noon, naging mas maayos ang talaan ni Tela. Gumawa siya ng listahan ng mabilis mabentang produkto. Napansin niyang mas malakas ang kape, asukal, itlog, school supplies at prepaid load. Nadiskubre niyang mahina ang ilang panindang matagal sa estante kaya hindi na siya basta bumibili ng marami. Unti-unti, bumabalik ang maliit na puhunan. Ang kanyang bunsong kapatid na si Quinito Di Mapilis na dating mahiyain at mas gusto pang magkumpuni ng lumang bisikleta kaysa humarap sa tao, nagsimulang tumulong sa delivery. Ate, sabi ni Quinito habang tinatali ang kahon sa likod ng motor. Si Ma'am Caledonia sa kabilang kanto nagpapahatid ng bigas at itlog. Isasabay ko na rin yung order ni Aling Socorro. Mag-iingat ka ha, at huwag mong kakalimutang magparesibo. Nakakamot ng ulo si Quinito. Ate, parang kumpanya na tayo ah. Hindi pa, pero kailangan nating mag-isip na parang magiging kumpanya tayo balang araw. Hindi niya alam, ang simpleng linyang iyon ay magiging binhi ng isang pangarap na mas malaki kaysa sa tindahan na nakikita ng lahat. Habang unti-unting tumatatag si Tela, lalong napapalayo si Randy. Isang araw, umuwi siya na may balitang natanggap siyang sales coordinator sa distribution company ni Severino Alcantara, isang negosyanteng malapit kay Doña Gregoria. Si Severino ay lalaking laging nakabarong, mabango at may ngiti na parang may laging kinakalkula sa isip. Ayon kay Randy, malaking oportunidad iyon. Regular ang sahod, sabi niya habang inilalapag ang folder sa mesa. May komisyon pa, hindi na ako kailangang tumanbay sa tindahan. Hindi pinansin ni Tela ang huling sinabi niya. Mas pinili niyang maging masaya para sa asawa. Mabuti naman, at least may steady income tayo. Makakabawi tayo sa nawalang ipon. Napatingin si Randy sa kanya. Ayan ka na naman, sa tindahan. Randy, doon naman talaga napupunta ang kailangan nating ayusin. Hindi ba pwedeng ibang buhay naman ang isipin natin? Anong ibang buhay? Buhay na hindi puro paninda, hindi puro lista ng utang, hindi puro amoy mantika at bigas. Napakapit si Tela sa upuan. Nahihiya ka na ba talaga sa buhay natin? Hindi sumagot, pero minsan ang katahimikan ay mas masakit kaysa direktahang oo. Nang malaman ni Doña Gregoria na natanggap si Randy sa kumpanya ni Severino, halos iparada niya sa buong barangay ang balita. Sa wakas, malakas niyang sinabi habang nasa harap ng tindahan, may disenteng trabaho na ang anak ko, hindi na siya kailangang magbilang ng barya dito. Narinig iyon ni Aling Virgie na naglalagay ng yelo sa pitchel. Namula ang mata niya, pero pinili niyang manahimik. Si Mang Orestes naman, na nooy nagkukumpuni ng sirang upuan, biglang napahinto. Tumingin siya kay Tela, na noon ay nag-aabot ng sukli sa isang bata. Alam niyang narinig ng anak ang sinabi ni Gregoria. Alam niyang nasaktan ito. Pero ngumiti lang si Tela sa bata. Oh, ito sukli mo. Ingat sa pagtawid ah. Pagkaalis ng bata, saka lang siya pumasok sa likod at huminga ng malalim. Ate, sabi ni Quinito, pigil ang galit. Bakit hinahayaan mong pagsalitaan ka ng ganyan? Kasi kapag pinatulan ko siya, ako ang lalabas na walang modo. Pero sobra na. Oo, sagot ni Tela. Mahina, ngunit matigas. Oo, sobra na. Pero may panahon para magsalita. At may panahon para mag-ipon ng lakas. Sa bagong trabaho ni Randy, mas lalong nag-iba ang anyo ng pagsasama nila.
Nagsimula siyang bumili ng mamahaling polo kahit kulang pa sila sa pambayad sa supplier. Nagpalit siya ng cellphone gamit ang hulugan. Minsan umuuwi siyang may dalang pagkain mula sa restaurant pero para lang sa sarili niya dahil daw galing siya sa meeting. May bago rin siyang kasamahan sa trabaho, si Isabel Trevino, anak ng isa sa mga supplier ng kumpanya. Maganda si Isabel, maputi, makinis, at palaging maayos ang buhok. Mahilig siyang mag-post sa social media ng kape sa mamahaling kafe, sapatos, at motivational quotes tungkol sa success. Isang gabi, nakita ni Tela ang pangalan ni Isabel na paulit-ulit na lumalabas sa cellphone ni Randy habang kumakain sila. "Kaopisina mo?" tanong ni Tela. "Oo," sagot ni Randy. Mabilis na binaligtad ang cellphone. "Bakit parang gabi na nagme-message?" "Work." "Work ba talaga?" Napairap si Randy. "Tela, huwag mo akong pagbintangan. Hindi porket may babaeng mas maayos ang buhay kaysa sa atin, may masama na agad." Natigilan si Tela. "Wala akong sinabing masama siya. Nagtatanong lang ako." "Hindi. Ang totoo, insecure ka." Ang salitang yon ay parang kutsilyong dahan-dahang ipinasok sa dibdib ni Tela. "Insecure?" Mahina niyang ulit. "Oo, kasi alam mong may mga babaeng bagay sa mundo ko." "Sa mundo mo?" Napangiti si Tela, pero nangingilid ang luha. "Akala ko iisa lang ang mundo natin, Randy." Hindi siya sinagot ni Randy. Tumayo ito at lumabas ng bahay. Mula sa kusina, narinig iyon ni Aling Pergy. Lumapit siya sa anak at dahang hinaplos ang balikat nito. "Anak," umiling si Tela. "Ayoko munang umiyak, Nay. Marami pa akong kailangang gawin bukas." Pero nang gabing iyon, nang tulog na ang lahat, doon siya tahimik na umiyak sa tabi ng estante ng sabon at delata. Hindi malakas, hindi naghihiyaw. Yung iyak ng taong pagod na pero ayaw pang bumitaw dahil umaasang baka may matira pang pagmamahal. Dumating ang araw na mas lumala ang lahat. Maulan noon, madilim ang langit kahit tanghali pa lang. Si Tela ay nasa harap ng tindahan. Naglilista ng paninda, si Quinito naman ay nagaayos ng motor. Si Mang Orestes naman ay nasa likod. Inuubo dahil napagod sa pagkukumpuni ng bubong. Si Aling Virgie naman ay nagluluto ng lugaw para sa hapunan. Biglang huminto isang tricycle sa harap ng tindahan. Bumaba si Randy. May hawak siyang maliit na maleta. Kasunod niyang bumaba si Doña Gregoria. Nakapayong kahit nasa ilalim na ng bubong. Sumunod sina Belinda at Claudio. Ang mukha ni Belinda ay puno ng kunwaring lungkot, pero ang mata niya ay tila naghihintay ng esenang mapag-uusapan. Si Claudio naman ay tahimik, parang taong ayaw madamay pero walang lakas din na pigilan ng masamang nangyayari. Tumayo si Tela. Naramdaman niyang may mali. "Randy," tanong niya, "ano yan?" Hindi agad sumagot si Randy. Iniwas niya ang tingin, pagkatapos ay hinigpitan niya ang hawak sa maleta. "Kailangan nating mag-usap." "Dito?" "Dito na." Lumakas ang ulan. May ilang kapitbahay na napahinto sa paglalakad. Si Aling Socorro na bibili sana ng asukal, tumigil sa gilid. Si Lolo Bastion na palapit noon sa tindahan, napasandal sa tungkod. Si Nympha, galing sa palengke, napatigil din habang hawak ang plastik ng gulay. "Anong nangyayari?" tanong ni Tela. Pilit pinatatag ang boses. Si Doña Gregoria ang unang nagsalita. "Ang nangyayari, Hiha, ay natauhan na sa wakas ang anak ko." Napatingin si Tela kay Randy. "Ikaw ang kausapin ko, hindi ang nanay mo." Napakunot ng noon ni Doña Gregoria. "Ganyan ka talaga, walang galang." "Galang?" biglang singika ni Quinito. "Kayo po ba'y may galang sa ate ko?" "Quinito," saway ni Tela, kahit naninginig na siya. Humakbang si Randy. Basa ang laylayam ng pantalon niya. Mukha siyang pagod pero sa likod ng pagod ay may desisyon na nabuo na. "Tela," sabi niya, "hindi na ako masaya." Parang huminto ang ulan sa pandinig ni Tela. "Hindi na ako masaya sa buhay natin, Randy. Sinubukan ko,
Pero hindi ko kaya. Kayang alin? Tanong ni Tela. Kaya ang ganitong buhay. Itinuro niya ang tindahan. Araw-araw na lang ito. Paninda, utang, barya, kapitbahay, amoy ng mantika, ingay ng mga bumibili. Wala tayong nararating. Napaluha si Aling Virgie sa likod ng kurtina. Si Mang Orestes ay lumabas, hawak ang dibdib, pero nanatiling tahimik. Randy, sabi ni Tela, kung nahihirapan ka, pag-usapan natin. Hindi mo kailangan. Pagod na akong pag-usapan, sigaw ni Randy. Napaatras si Tela. Hindi pa siya nito nasisigawan ng ganon sa harap ng maraming tao. Tumaas ang baba ni Doña Gregoria. Tila natuwa na sa wakas ay nailalabas ni Randy ang mga salitang matagal niyang itinanim dito. Sabihin mo na anak, para matapos na. Huminga ng malalim si Randy. Pagkatapos, sa harap ng sari-sari store, sa harap ng pamilya ni Tela, sa harap ng mga suking minsang nakakita sa kanila na masaya, sinabi niya ang mga salitang dudurugin sa puso ng babaeng minsan niyang pinangakuan. Ayoko na, Tela. Ayokong mag-asawa sa dukha. Pagod na akong gumising araw-araw na sari-sari store lang ang meron tayo. Tahimik ang lahat. Maging ang ulan, parang naging mas mabigat ang bagsak. Si Aling Virgie ay napasubsob sa balikat ni Mang Orestes. Si Mang Kinito ay biglang sumugod kay Randy, pero mabilis siyang hinarangan ni Nympha. Bitawan mo ko, sigaw ni Kinito. Hindi niya pwedeng pagsalitaan ng ganyan si ate. Kinito, tama na, sigaw ni Tela. Pero hindi niya maikubli ang paninginig ng boses. Lumingon si Randy. Halatang may bahid ng konsensya, pero naroon si Doña Gregoria. Isang tingin lang nito ay parang pinatigas muli ang puso niya. Ito na ang tama, sabi ni Doña. Mas mabuti nang nayon kaysa habang buhay kang nakakulong sa babaeng walang pangarap kundi magbenta ng tingi. Doon unang tumulo ang luha ni Tela sa harap nila. Pero hindi siya lumuhod, hindi siya nagmakaawa, hindi niya hinawakan ng kamay ni Randy. Sa halip, inayos niya ang pagkatayo niya, kahit parang dinudurog ang tuhod niya sa bigat ng sakit. Tiningnan niya si Randy ng diretsyo. Dukha? Mahina niyang tanong. Iyon pala ang tingin mo sa akin? Hindi sumagot si Randy. Ilang taon tayong kumain mula sa tindahang ito, Randy. Ilang beses kang sinuportahan ng tindahang ito habang hinahanap mo ang pangarap mong hindi mo alam kung saan dadalhin. Ilang beses kang pinatawad ng tindahang ito nang mas pinili mong makinig sa ibang tao kaysa sa asawa mo. Tela, wag mo nang pahabain, sabi ni Randy, pero basag na rin ang boses niya. Hindi, sagot ni Tela. Ngayon lang ako magsasalita. Napatingin ang lahat sa kanya. Umalis ka kung gusto mo. Dalhin mo ang maleta mo, ang pride mo, at ang pangarap na itinuro sa iyo ng ibang tao. Pero wag mong sabihing dukha ako dahil sari-sari store ang meron kami. Hindi ako dukha dahil maliit ang tindahan ko. Dukha ka, Randy, dahil maliit ang tingin mo sa taong lumalaban para mabuhay. Parang sinampal si Randy sa katahimikan. Napayuho si Claudio. Naiwas ng tingin si Belinda. Maging si Doña Gregoria ay ilang segundo ring hindi nakapagsalita. Pero hindi na binawi ni Randy ang desisyon niya. Tinaas niya ang maleta, lumingon sandali sa tindahan at tuluyang naglakad palayo kasamang kanyang ina at mga kapamilya. Hindi siya lumingan sa huling pagkakataon. Hindi niya nakita kung paanong napahawakan si Tela sa poste para hindi matumba. Hindi niya nakita kung paanong humagulgol si Aling Virgie. Hindi niya nakita kung paanong napaupo si Mang Orestes sa bangkito, parang biglang tumanda ng 10 taon. Naiwan si Tela sa harap ng tindahan. Basang-basa ang sahig sa tubig ulan. Ang ilang paninda sa gilid ay nabasa rin. Ang karatulang tindahan ni Virgie at Orestes ay kumakalog sa hangin. Lumapit si Lolo Bastion, mabagal ang hakbang dahil sa tungkod. Hiha, mahina niyang sabi. Pumasok ka muna, malamig. Pero hindi gumalaw si Tela. Tiningnan niya ang kalsadang nilakaran ni Randy. Sa kalsadang minsang ay dinaanan nila ng magkahawak-hawak matapos mamili sa palengke. Sa kalsadang minsan ay naging saksi sa mga pangarap nilang palalakihin ang tindahan ng magkasama. Ngayon,
Iyon din ang kalsadang kumuha sa lalaking minahal niya. Lumapit si Miko, isang batang kapitbahay na madalas bumili ng candy, at inosenteng nagtanong, "Ate Tela, sarado na po ba ang tindahan?" Napatingin si Tela sa bata. Sa gitna ng sakit, napagtanto niya na kahit wasak ang puso niya, may buhay pa rin kailangang ituloy. May tindahang kailangang buksan. May pamilya siyang umaasa. May mga taong patuloy na bibili, mangungutang, matitiwala, at maniniwalang hindi pa tapos ang araw. Pinunas niya ang luha. "Hindi, Miko," sabi niya. Pilit ngumiti. Bukas pa ang tindahan. Pumasok siya sa loob. Kinuha niya ang bahagang pamunas, inayos ang mga nabasang paninda, at itinuwid ang kaherang bahagyang nausog sa kaguluhan. Nanginginig ang kamay niya pero gumagalaw pa rin. Punit ang puso niya pero humihinga pa rin. Nang gabing iyon, matapos magsarang tindahan, nagtipo ng pamilya di mapilis sa maliit na kusina. Walang masyadong kumain. Si Aling Virgie ay namamaga ang mata. Si Mang Orestes ay tahimik na nakatingin sa sahig. Si Kinito ay galit na galit pa rin. "Ate," sabi niya, "hayaan mo akong puntahan siya." "Hindi," sagot ni Tela. "Pero pinahiya ka niya nun." "Oo." "Sinaktan ka niya." "Oo." "Bakit parang ang kalmado mo?" Doon tumingin si Tela sa kapatid. Sa mata niya, may luha pa rin pero may ibang bagay na rin. Isang apoy na tahimik, hindi nagwawala pero hindi madaling patayin. "Kasi kung uunahin ko ang galit, masasayang lang ang lakas ko. At mula ngayon, kailangan kong tipirin ang lakas ko para sa mas mahalagang bagay." "Ano yun?" tanong ni Nympha. Tumingin si Tela sa lumang kwaderno ng benta. Binuksan niya ito sa pahinang sinulatan niya noon. Sa ilalim ng pangungusap na magsisimula ulit ako kahit mag-isa, dinagdagan niya ito ng isa pang linya. "Hindi ko kailangang habulin ng taong ikinahihiya ako. Kailangan kong itayo ang buhay na ipagpapasalamat kong hindi niya nakita noong simula." Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Namamaga pa ang mata niya pero maayos ang tali ng buhok. Suot niya ang lumang apron. Pagbukas niya ng tindahan, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng bagong umaga. Dumating si Lolo Bastion dala ang lumang calculator. "Handa ka bang matuto ng mas seryoso?" tanong nito. Tumingin si Tela sa kanya. Sa likod niya, naroon sina Aling Virgie, Mang Orestes, Kinito at Nympha. Mga taong hindi siya iniwan kahit wala siyang malaking pangalan, kahit sari-sari store lang ang hawak niya, kahit dinurog siya ng lalaking minsan niyang minahal. "Opo, Lolo," sagot ni Tela. "Simula ngayon, hindi na lang tayo bastang magtitinda. Magpapalago tayo." At sa maliit na tindahan, minsang pinagmulan ng kanyang kahihiyaan, nagsimula ang unang araw ng tunay na pagbangon ni Maristela Di Mapilis. Hindi pa iyon tagumpay, hindi pa iyon mall, hindi pa iyon paghanga ng buong bayan, pero iyon ang pinakamahalagang simula. Ang araw na tumigil siyang magmakaawa sa taong ayaw siyang pahalagahan, at nagsimula siyang maniwala na ang babaeng iniwan dahil dukha ay may kayang itayong buhay na higit pa sa inakala ng lahat. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, ang tunay na pagbangon ng isang tao ay hindi nagsisimula sa palakpakan ng marami, kundi sa isang tahimik na umaga kung kailan pinili niyang bumangon kahit kagabi lang ay dinurog siya ng taong pinakamahal niya. Kinabukasan, matapos tuluyang iwan ni Randy si Maristela Di Mapilis sa harap ng kanilang sari-sari store, hindi naging madali ang bawat galaw ni Tela. Kahit sinabi niyang magsisimula siyang muli, hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya nasasaktan. Sa totoo lang, tuwing bubuksan niya ang kahera, naaalala niya ang kamay ni Randy na dating tumutulong magbilang ng barya. Tuwing may lalaking bibili ng sigarilyo sa umaga, napapalingon siyang sandali, umaasang baka boses iyon ni Randy.
Tuwing umuulan, bumabalik sa isip niya ang araw na hawak nito ang maleta habang sinisigaw na ayaw niyang mag-asawa sa dukha. Pero hindi niya pinayagan ang sarili ng malunod doon. Sa unang linggo ng pag-alis ni Randy, halos walang tulog si Tela. Sa umaga, nagbubukas siya ng tindahan. Sa tanghali, naglilista siya ng paninda. Sa hapon, naghahatid sila ni Kinito ng mga order. Sa gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, saka lang siya umiiyak sa sulok ng tindahan katabi ang sako ng bigas at kahon ng noodles. Isang gabi, nadatnan si Aling Virgie na nakaupo sa sahig hawak ang lumang sinsing na iniwan ni Randy sa ibabaw ng mesa noong kumuha siya ng ilang damit niya bago tuluyang nawala. "Anak," mahinang tawang ni Aling Virgie. Mabilis na pinunasan ni Tela ang luha. "Nay, pasensya na, aayusin ko lang itong mga resibo." Lumapit ang ina at umupo sa kanya. "Hindi mo kailangang magpanggap sa akin." Doon muling napaiyak si Tela, pero hindi na iyon iyak ng babaeng gusto pang habulin ng asawa. Iyon ay iyak ng taong nagluluksa sa dating sarili, ang Maristelang naniwala sa pangakong sabay silang aangat. "Bakit parang kasalanan ko pa, Nay?" tanong niya habang nanginginig ang boses. "Nagtrabaho naman ako, nagmahal naman ako, hindi naman ako nanghingi ng sobra. Gusto ko lang sana, kahit maliit ang simula namin, sabay silang lumaki." Hinapos ni Aling Virgie ang buhok niya. "Anak, may mga taong hindi marunong kumilala ng ginto kapag nakikita nilang may alikabok pa. Akala nila dahil hindi pa kumikinang, wala ng halaga." Tahimik na nakinig si Tela. "Pero ikaw," dagdag ng ina, "ikaw ang maglilinis sa sarili mong ningning. Hindi para ipakita kay Mandy, kundi para hindi mo makalimutan kung sino ka." Kinabukasan, mas maaga siyang bumangon. Kahit namamaga ang mata, nagsuot siya ng malinis na damit, itinali ang buhok, at binuksan ng tindahan. Sa labas, naghihintay na si Lolo Bastion Relosa. May dalang lumang calculator, notebook, at isang maliit na plastic envelope. "Handa ka na ba, Hiha?" tanong nito. "Opo, Lolo," sagot ni Tela. "Pero hindi ko po alam kung saan magsisimula." Ngumiti ang matanda. "Sa totoo lang, nagsimula ka na. Ang kailangan mo na lang ngayon ay direksyon." Doon nagsimula ang araw-araw na pag-aaral ni Tela. Tinuruan siya ni Lolo Bastion kung paano gumawa ng simpleng cash flow. Itinuro nito kung paano bilangin hindi lang ang pera sa kahera, kundi pati ang bilis ng ikot ng paninda. Alin ang mabilis maubos? Alin ang matagal nakatambak? Alin ang pinipilit niya lang bilhin dahil nakasanayan pero hindi naman pala kumikita? "Huwag kang matakot magtanggal ng paninda," sabi ni Lolo Bastion habang tinitignan ang estante. "Kung hindi gumagalaw, pabigat iyan. Ang negosyo, parang buhay ding. Hindi lahat ng dati mong hawak kailangan mong dalhin hanggang dulo." Napatingin si Tela sa lumang estante na dati inayos ni Randy. Sandali siyang natahimik. Napansin iyon ni Lolo Bastion. "Hindi ko lang paninda ang tinutukoy ko, Hiha." Napalunok si Tela. "Alam ko po." Sa mga sumunod na buwan, hindi naging madali ang pagbangon. May mga suki na nagtatanong kung totoo bang iniwan siya ni Randy. May mga kapitbahay na kunwari ay nakikiramay pero halatang gustong mangalap ng chismis. May ilan pang nagsabing baka raw bumalik din si Randy kapag natauhan. Pero si Tela, natutong sumagot ng maikli. "Hindi ko po alam," lagi niyang sinasabi. "Ang alam ko lang, bukas ang tindahan at may trabaho pa ako." Si Nimpa Luwalhati ang naging kanang kamay niya. Kung si Tela ang puso ng tindahan, si Nimpa ang bibig na hindi natatakot magsalita. Isang umaga, may isang babaeng bumili ng kape at nagparinig. "Sayang ka, Tela, kung mas nag-aayos ka siguro, hindi ka iniwan." Bago pa makasagot si Tela, lumitaw si Nimpa mula sa likod ng estante. "Ate, ang kape po ba ang bibilhin niyo o buhay ng pinsan ko? Kasi kung buhay niya, mas mahal po ang presyo." Namula ang babae at mabilis na umalis. Napatingin si Tela kay Nimpa. "Nimpa naman." "Ano? Discounted pa nga yun eh."
Sa unang pagkakataon matapos ang hiwalayan, natawa si Tela ng totoo. Maikli lang, pero sapat para maramdaman niyang hindi pa pala tuluyang namatay ang saya sa loob niya. Si Kinito naman, unti-unting lumabas sa sariling kahihiyan. Dati, mahiyain siya at ayaw humarap sa tao. Pero dahil kailangan ng delivery, siya ang naghatid ng bigas, itlog, school supplies at tubig sa mga bahay-bahay. Ginamit niya ang lumang motor ni Mang Orestes, na halos araw-araw may sira, pero kinakaya pa rin. Ate, sabi niya isang hapon, pawis na pawis pero nakangiti. Alam mo ba, si Ma'am Calodenia nagtanong kung pwede raw tayong mag-supply ng school supply sa klase nila. Pambata raw. Notebook, lapis, papel, crayons. Napatingin si Tela. Marami ba? Medyo, pero kaya natin kung makakakuha tayo sa Divisoria o sa supplier sa bayan. Doon unang naramdaman ni Tela na may pinto palang nabubuksan sa labas ng maliit nilang tindahan. Kinabukasan, kinausap niya si Ma'am Calodenia Reyes, ang guro sa elementarya na matagal ng suki. Ma'am, hindi pa po kami malaki, pero kung bibigyan niyo po kami ng listahan, susubukan naming maghanap ng mas murang supplier. Ngumiti si Ma'am Calodenia. Tela, kaya kita naisip kasi alam kong hindi ka nandadaya. Sa panahon ngayon, malaking bagay na ang mapagkakatiwalaan. Ang salitang mapagkakatiwalaan ay naging mas mahalaga kay Tela kaysa sa malaking kita, dahil doon niya naunawaan na ang pangalan ng tindahan nila ay hindi lang nakasulat sa karatala. Nakasulat ito sa tiwala ng mga tao. Sa unang taon matapos ang pag-alis ni Randy, maliit lang ang pag-usab. Nakabili sila ng bagong timbangan, nakapagpakabit sila ng mas matibay na ilaw sa harap, nakapaglagay sila ng prepaid load service. Nagsimula rin silang tumanggap ng bayad sa tubig at kuryente gamit ang maliit na cellphone at resibo. Hindi enggrande ang pagbabago, pero araw-araw may nadadagdag. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, naririnig paminsan-minsan ni Tela ang balita tungkol kay Randy. Hindi niya hinahanap ang balita, pero may mga taong kusang nagkukwento. Nagtatrabaho pa rin ito sa kumpanya ni Severino Alcantara. Madalas daw itong kasama ni Isabel Trevino sa mga meeting, minsan sa kafe, minsan sa labas ng bayan. Si Doña Gregoria naman ay nagkukwento sa mga kakilala na sa wakas daw ay nakalaya ang anak niya sa mababang buhay. Noong una, bawat balita ay parang tusok. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan ni Tela na hindi lahat ng balitang dumarating ay kailangang papasukin sa puso. Minsan tanong ni Nympha habang nag-aayos sila ng paninda, hindi ka ba nasasaktan kapag naririnig mo pangalan niya? Nasasaktan, sagot ni Tela. Pero bakit parang kalmado ka? Kasi hindi ibig sabihin na masakit kailangan kong bumalik. Natigilan si Nympha. Aba, may wisdom na. Ngumiti si Tela. Mahalang tuition sa sakit. Dapat may matutunan ako. Pagdating ng ikalawang taon, dumating ang unang malaking pagsubok sa negosyo. Isang gabi, nasunog ang katabing talyer dahil sa napabayaang kable. Hindi tuluyang nadamay ang tindahan pero nasira ang likod na bahagi ng bodega nila. Nabasa ang ilang sako ng bigas, natunaw ang ilang plastic container at halos isang linggo silang hindi nakapagbenta ng maayos. Napaiyak si Aling Virgie habang tinitignan ng pinsala. Anak, paano na ito? Si Mang Orestes, kahit masakit na ang likod, agad kumuha ng martilyo at kahoy. Aayusin natin, hindi pa tayo tapos. Pero si Tela, kahit nanginginig, mas kalmado kesa sa inaasahan nila. Kinuha niya ang notebook, tinawagan ng supplier, kinausap ang ilang suki at humingi ng palugid sa bayad. Tinawagan din niya si Engineer Dalmasio Fulgenio, isang gyudong suki na minsan ay nagpapagawa ng cabinet kay Mang Orestes. Engineer, sabi ni Tela sa telepono, pasensya na po sa abala, kailangan ko lang po sana ng payo. Hindi ko alam kung ligtas pa ba ang likod ng bodega. Dumating si Engineer Dalmasio kinabukasan. Tahimik siyang lalaki, may puting buhok sa gilid at laging may dalang tape measure.
Sinuri niya ang nasunog na bahagi saka nagsalita. Pwede pang ayusin, pero kung gusto mong lumaki ang negosyo mo, wag mo nang ibalik sa dati ang layout. Napatingin si Tela. Ano pong ibig niyong sabihin? Gumawa ka ng maayos na storage, may ventilation, may hiwalay na pwesto para sa bigas, canned goods at frozen items kung balak mong maglagay ng freezer. Wag puro tapal. Mag-isip ka parang lalago ka. Iyon ang pangalawang taong tumimo sa isip ni Tela ang salitang lalago. Hindi lang siya babawi, lalago siya. Sa tulong ni Engineer Dalmasio, inayos nila ang bodega. Maliit pa rin pero mas malinis, mas maaliwalas at mas organisado. Nagtayo si Mang Orestes ng bagong estante. Si Quinito ang naglagay ng numbering sa mga kahon. Si Nympha ang gumawa ng listahan ng laman ng bawat parte. Si Tela naman ang nag-aral kung paano mag-order ng hindi sobra at hindi kulang. Pagdating ng ikatlong taon, nagsimula silang mag-deliver hindi lang sa mga kapitbahay, kundi pati sa maliliit na karinderya. Si Rhea Malubay, isang babaeng gumagawa ng kakanin, nagsimulang kumuha sa kanila ng asukal, gata at malagkit. Si Berto Panaligan, sapatero sa kanto, sa kanila na rin bumibili ng merienda para sa mga tauhan. Si Tonton Gabiola, dating batang kargador sa palengke, humingi ng tulong kay Tela kung pwede siyang magbenta ng yelo at soft drinks sa harap ng maliit nilang pwesto tuwing hapon. Wala pa akong malaking puhunan, Ate Tela, nahihiyang sabi ni Tonton. Pero masipag po ako. Nakita ni Tela ang sarili niya sa binata. Yung taong maliit ang simula pero malaki ang pangarap. Sige, sabi niya, pero maglilista tayo, hindi puro tiwala. Tuturuan kitang magbilang ng puhunan. Unti-unti, hindi na lang tindahan ang tindahan ni Virgie at Orestes. Naging maliit itong sentro ng kabuhayan. May kumukuha ng paninda para ibenta ulit. May nagpapadeliver, may nagtatanaw ng payo, may batang natututong magnegosyo sa tabi ni Tela. Sa gitna ng lahat ng ito, may dumating na panibagong sugat at panibagong dahilan para magmahal. Isang gabi, kumatok sa tindahan si Jasmine Corcuera, dating kasambahay sa isang pamilyang may kaya sa kabilang barangay. Buntis siya, maputla at halatang pagod. Karga niya ang isang maliit na bag. Ate Tela, mahinang sabi nito, halos wala ng lakas. Pwede po bang mangutang ng gatas? Wala po kasi akong mapuntahan. Pinasuso niya si Tela. Pinakain siya ni Aling Virgie ng lugaw habang si Mang Orestes ay tahimik na naglagay ng banig sa sala. Doon nila nalaman na iniwan si Jasmine ng kinakasama niya at wala na siyang pamilyang matakbuhan. Hindi nagdalawang isip si Tela. Dito ka muna. Hindi pwedeng palaboy-lamboy ka sa lagay mong yan. Lumipas ang ilang buwan, isinilang ni Jasmine ang isang batang lalaki. Pinangalanan niya itong Miko Andre. Ngunit mahina ang katawan ni Jasmine. Ilang linggo matapos manganak, dinala siya sa ospital dahil sa komplikasyon. Ginawa ng pamilya di mapilis ang lahat, pero hindi siya pinalad. Bago pumanaw, hinawakan ni Jasmine ang kamay ni Tela. Ate, pabulong sabi niya, halos wala ng lakas. Kung may taong kaya kong pagkatiwalaan kay Miko, ikaw po yun. Napaiyak si Tela. Jasmine, lalaban ka pa. Ngunit mahinang ngumiti siya. Alam ko pong lalaban kayo para sa kanya. Nang mawala si Jasmine, si Miko ay naiwan sa pamilyang Di Mapilis. Noong una, inakala ni Tela na aalagaan lang nila ito pansamantala. Pero habang lumalaki ang bata sa loob ng tindahan, habang natututo itong ngumiti sa mga suki, humawak ng maliit na candy at tumawag sa kanya ng, Mama, Tela! Unti-unti niyang nauunawaan na may mga pamilyang hindi nabubuo sa dugo, kundi sa pagpiling manatili. Isang hapon, habang pinatutulog niya si Miko sa maliit na duyan sa likod ng tindahan, lumapit si Aling Virgie. Anak, sabi nito, hindi mo kailangang akuin ang lahat. Tiningnan ni Tela ang sanggol. Hindi niya kasalanang iniwan siya ng mundo, Nay. Pero mabigat yan. Opo, pero nung iniwan ako ni Randy, akala ko wala na akong kayang mahalin ng buo. Si Miko ang nagpaalala sa akin na may puso pa pala ako. Mula noon,
Mas lumalim ang dahilan ni Tela sa pagbangon. Hindi na lang para sa sarili niya. Hindi na lang para sa magulang niya. Hindi na lang para patunayang mali si Randy. Bumabangon siya para kay Miko, para kay Kinito, para sa mga taong umaasa sa tindahan, at para sa batang bersyon niya na minsang nangangarap habang nagbibilang ng candy sa garapon. Pagdating ng ika-4 na taon, may lalaking negosyante na nagsimulang magpakita ng interes sa lupa nila. Siya si Arturo Magsalin. Kilala sa bayan bilang taong mahilig bumili ng maliliit na pwesto at gawing paupahang tindahan na mataas ang renta. Maayos siyang manamit, mabango at laging may kasamang 2 tauhan. Maristela, sabi niya isang araw habang nakatayo sa harap ng tindahan. Sayang ang tagod mo rito. Bilhin ko na ang pwesto ninyo. Cash, makakapagpahinga ka pa. Magalang nang ngumiti si Tela. Hindi po ibinebenta ang tindahan. Lahat may presyo. Ito po, wala. Tumawang mahina si Arturo. Iha, huwag kang magpakatigas. Maliit ka lang. Darating ang araw, mapapagod ka rin. Tumingin si Tela sa paligid. Sa tindahan, sa bodega, sa motor ni Kinito, sa mga estante gawa ng Mang Orestes, sa duyan ni Miko sa likod. Matagal na po akong pagod, sagot niya. Pero hindi po ako tumigil. Hindi nagustuhan ni Arturo ang sagot. Mula noon, nagsimula ang maliliit na paninira. May dumating na reklamo tungkol sa ingay ng delivery. May nagsabing nakaharang daw ang motor nila. May inspektor na biglang naghahanap ng permit na dati naman ay naipasa na. Dito napatunayan ni Tela ang halaga ng itinuro ni Lolo Bastion. Papeles, resibo, record, at malinaw na sistema. Kung hindi ka malinis sa dokumento, madali kang guguluhin ng taong may pera. Kaya nilinis ni Tela ang lahat. Inayos ang business permit, nagparehistro ng delivery service, nagpagawa ng resibo, kumuha ng maliit na accountant sa tulong ni Ma'am Calidenia. Hindi siya pumalag sa ingay, hindi siya nakipag-away sa barangay. Sinagot niya ang bawat reklamo gamit ang dokumento at katahimikan. Pagdating ng ika-5 taon, ibang-iba na ang tindahan. Hindi pa ito mall, hindi pa ito malaki sa paningin ng mayayaman, pero mula sa isang maliit na tindahan, naging mini grocery na ito na may maayos na estante, maliit na freezer, delivery corner, at hiwalay na bodega. May 3 tumutulong na empleyado, si Nympha bilang cashier at inventory assistant, si Kinito bilang delivery supervisor, at si Tonton bilang helper na natuto ng magbilang ng puhunan. Si Tela ang namamahala sa lahat, habang si Aling Virgie ang tagapag-alaga ni Miko at minsan ay tagaluto ng merienda para sa mga tauhan. Si Mang Orestes, kahit mas mabagal na kumilos, patuloy pa ring gumagawa ng mga kahoy na estante at upuan. Isang umaga, dumating si Engineer Dalmasio na may dalang folder. Tela, sabi niya, may gusto akong ipakita sa'yo. Binuksan niya ang folder at inilapag sa mesa ang larawan ng lumang bodega malapit sa palengke, kasama ang katabing bakanting lote. Kami ang may-ari nito, paliwanag niya. Matagal naming balak ibenta. Maraming interesado, kasama na si Arturo Magsalin. Pero bago ko ibigay sa kanya, naisip kita. Nanlaki ang mata ni Tela. Ako po? Oo, nasa tamang lugar ito. Malapit sa terminal, palengke, school, at barangay hall. Kung may taong marunong magpalago ng maliit, ikaw yon. Natahimik si Tela. Tiningnan niya ang presyo sa papel at halos walan siya ng hininga. Engineer, hindi ko po kaya ito. Hindi mag-isa, sagot ni Dalmasio. Pero kung gagawa ka ng plano, kung may partner ka, kung may loan ka, kung gagamitin mo ang tiwalang binuo mo sa loob ng 5 taon, baka kaya. Buong araw na hindi mapakali si Tela. Nang gabing yon, pinulong niya ang pamilya. Naroon sina Aling Virgie, Mang Orestes, Kinito, Nympha, Lolo Bastion, at kahit si Ma'am Calidenia na tinawag niya para humingi ng payo. Nasa kanlangan niya si Miko. Antok na, pero ayaw pang bumitaw sa damit niya. Hindi ito basta grocery. Sabi ni Tela habang nakalatag sa mesa ang larawan ng lote. Kung susugal tayo rito, gusto kong hindi lang tayo ang makinabang. Gusto kong magkaroon ng pwesto ang maliliit na nagtitinda. Gusto kong may butika, school supplies, kainan, clinic,
at murang renta para sa mga katulad nating nagsimula sa wala. Tahimik ang lahat. Si Mang Orestes ang unang nagsalita. Anak, malaki ito. Opo, Tay. Pwede tayong matalo. Opo. Pwede tayong mabaon. Opo. Tumingin siya sa anak at sa mata niya ay may luha at pagmamalaki. Pero nung bata ka, nakita kitang gawing benta ang isang garapon ng candy. Nakita kitang gawing hanap buhay ang maliit na pwesto. Kung may taong may karapatang mangarap ng ganito kalaki, ikaw iyon. Napaiyak si Tela. Si Lolo Bastion naman ay kumuha ng papel. Kung gagawin natin ito, hindi tayo aasa sa emosyon. Gagawa tayo ng plano. Loan computation, projected income, renta, utilities, emergency fund. Mangangarap tayo pero may calculator. Natawa ang lahat kahit may kaba. Doon nagsimula ang pinakamalaking hakbang ng buhay ni Tela. Hindi pa iyon pagtatayo ng mola, pero iyon ang unang gabing binigkas nila ang pangalang Kalaunan ay kikilalanin ng buong bayan. Dimapilis Family Mall. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Miko, lumabas si Tela sa harap ng kanilang tindahan. Hinawakan niya ang lumang karatulang Tindahan ni Virgie at Orestes. Naalala niya ang araw na iniwan siya ni Randy. Naalala niya ang sigaw nito. Naalala niya ang ulan, ang maleta, ang salitang duka. Pero sa pagkakataong iyon, wala na ang dating bigat. Hindi pa rin siya mayaman, hindi pa rin tapos ang laban. Pero hindi na siya ang babaeng iniwan sa ulan. Siya na ngayon ang babaeng natutong gumawa ng bubong para sa sarili niyang pamilya. Sa tahimik na kanto ng San Isidro Norte, sa ilalim ng ilaw ng tindahan, mahigpit niyang inikap si Miko at bumulong. Anak, magsisimula tayo sa maliit, pero hindi tayo mananatiling maliit. At sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taong sakit, hindi na siya umiiyak dahil sa iniwan siya. Umiyak siya dahil sa wakas, nakita niya ang laki ng buhay na naghihinday sa kanya. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, makikita natin na ang pangarap na matagal pinagtawanan ng iba ay hindi pala basta pangarap lang. Minsan, iyon ang tahimik na paghahanda ng Diyos para ibalik sa isang tao ang dangal na pilit inagaw sa kanya. Mula nung unang banggitin ni Maristela Dimapilis ang pangalang Dimapilis Family Mall, hindi na naging pareho ang takbo ng buhay sa kanilang bahay at tindahan. Hindi iyan parang kwento sa palabas na kinabukasan ay may malaking gusali na agad. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kabilis. Ang totoong pag-angat ni Tela ay dumaan sa mahabang gabi ng pagkwenta, pag-aalala at pagdududa kung kaya ba talaga nilang tawirin ng mas malaking panganib. Sa maliit na mesa sa likod ng tindahan, halos gabi-gabi silang nagtitipon. Naroon si Lolo Bastion Relosa, hawak ang lumang calculator at ballpen. Naroon si Engineer Dalmacio Fulgencio, may dalang sukat ng lote, plano ng bodega, at listahan ng posibleng gastos. Naroon din sina Nympha Luwalhati at Quinito Dimatilis, na parihong kinakabahan pero halatang handang sumugal kasama si Tela. Si Mang Orestes, kahit madalas nang sumakit ang likod, ay palaging nakaupo sa gilid nakikinig sa usapan. Hindi siya sanay sa mga salitang loan, projection, renta, at feasibility study. Ang alam niya ay kahoy, pako, martilyo, at pawis. Pero sa tuwing nakikita niya ang anak na seryosong nag-aaral ng papeles, nakikita niya ang batang Tela, na dati ay nagbibilang ng candy sa garapon habang nangangahap na balang araw ay lalaki ang tindahan nila. Anak, sabi niya sa isang gabi habang nakalatag sa mesa ang larawan ng lumang bodega. Sigurado ka ba rito? Napatingin siya sa kanya. Sa kandongan niya, natutulog si Miko, nakasandalang pisngi sa dibdib niya. Hindi po ako sigurado sa lahat, Tay, sagot niya.
Pero sigurado ako na kung hindi natin susubukan, habang buhay nating iisipin kung kaya pala natin. Tahimik na tumanggo si Mang Orestes. Kung ganon, susubok tayo. Pero hindi kita hahayaang mag-isa. Iyon ang unang dahilan kung bakit pinili ni Tela ang pangalang Dimapilis Family Ball. Hindi dahil gusto niyang ipagmalaki ang apelyido nila, kung hindi dahil alam niyang kung wala ang pamilya niya, wala siyang lakas na mangarap muli matapos siyang iwan sa ulan. Nagsimula ang unang malaking hakbang sa pagkuha ng loan sa kooperatiba ng bayan. Hindi ito madali. May mga dokumentong hinanap, may collateral na pinag-usapan, may mga tanong na paulit-ulit na ibinato sa kanya ng mga opisyal. Mrs. Monteverde? Tawag sa kanya ng isang lalaking opisyal habang sinusuri ang papeles. Saglit na natigilan si Tela. Matagal na niyang hindi ginagamit ang apelidong Ilon. Dimapilis na lang po. Mahinahon niyang sabi. Maristela Dimapilis. Napatingin sa kanya ang opisyal, tila may alam sa kwento niya. Malaki ang halagang hinihiram mo. Sigurado ka bang kaya ng negosyo mo? Inilabas ni Tela ang mga record ng tindahan sa loob ng 5 taon. May listahan ng araw-araw na benta, inventory, delivery income, school supply orders, at mga kontrata sa maliliit na karinderya. Hindi po ako nangangako gamit ang hangin. Sabi niya, ito po ang numero namin, ito po ang paglago namin, at ito po ang plano kung paano namin babayaran. Tahimik na binasa ng mga opisyal ang papeles. Hindi sila nakakita ng babaeng nangangarap lang dahil nasaktan. Nakita nila ang isang negosyanteng natutong gawing sistema ang sipag. Nang maaprobahan ang loan, hindi nagsigawan si Tela sa saya. Umuwi siya sa tindahan, umupo sa harap ng lumang kahera at tahimik na umiyak. Lumapit si Aling Virgie at niyakap siya. Bakit ka umiiyak, anak? Matandang balita ito. Opo, Nay, sagot ni Tela habang tumatawa at umiiyak. Kasi nga po ako umiiyak. Kasi dati, akala ko, hanggang dito lang ako. Ngayon, parang binibigyan ako ng buhay ng pagkakataong lumampas sa sarili kong takot. Ngunit tulad ng lahat ng pagbangon, hindi nawala ng kontrabida ang landas niya. Nang malaman ni Arturo Magsalin na hindi sa kanya napunta ang lumang bodega at katabing lote, nagbago ang pakikitungo niya kay Tela. Dati nakangiti pa siya kapag dumadaan sa tindahan. Ngayon, ang tingin niya ay matalim, parang may gustong kuning pabalik na hindi naman naging kanya. Hindi mo alam ang pinasok mo, Maristela. Sabi niya isang hapon nang makita niya si Tela sa munisipyo. May hawak na folder si Tela noon, kasama si Engineer Dalmasio. Alam ko pong mahirap ito, pero hindi po ako natatakot sa hirap. Numiti si Arturo pero walang saya sa muka. Hindi hirap ang dapat mong katakutan. Ang dapat mong katakutan ang mga taong mas matagal na sa larangang ito kaysa sayo. Hindi sumagot si Tela. Ngunit kinabukasan, nagsimula ang sunod-sunod na istorbo. May dumating na reklamo tungkol sa zoning. May nagpadala ng sulat na may problema raw sa bating titulo ng lupa. May inspektor na si Romy Talavera na biglang naghanap ng kung ano-anong clearance kahit na ibigay na ang karamihan. May kumalat pang balita na delikado raw ang itatayong building at baka raw mabaon sa utang ang mga taong magrerenta roon. Sinimpa ang unang uminit ang ulo. Hayaan mo akong kausapin niyang si Arturo. Hindi ko siya sasaktan. Pagsasalitaan ko lang hanggang siya ang kusang sumukok. Nimpa, sabi ni Tela habang sinusuri ang mga dokumento. Hindi tayo lalaban sa paraan nila. Anong gagawin natin? Ngiti-ngiti lang habang ginugulo tayo? Hindi. Lalaban tayo gamit ang papel, batas at katotohanan. Doon napatunayan ni Tela na tama ang naging disiplina niya sa nakaraang 5 taon. Dahil maayos ang resibo, buwis, permit at kontrata, wala silang mahanap na butas. Si Engineer Dalmasio ang sumagot sa technical concerns. Si Lolo Bastion naman ang nag-ayos ng financial records. Si Ma'am Caladonia naman ang tumulong sa community endorsement dahil marami sa mga guro at magulang ang pabor sa proyektong magbibigay ng murang school supplies at trabaho sa lokal na ekonomiya. Hindi man agad nawala ang panggugulo,
hindi rin sila natibag. Habang itinatayo ang mall, unti-unting nagbago ang mukha ng dating abandonadong bodega. Ang dating pader na puro lumot at basag na semento, napalitan ng malinis na harapan. Ang dating bakanteng loteng tinutubuan ng dama, naging parking area at maliit na plaza. Ang loob ng gusali ay hindi kasing laki ng mga mall sa lungsod, pero para sa San Isidro Norte, sapat na itong magmukhang himala. May pwesto para sa grocery sa gitna. May hilera ng maliliit na stall sa gilid. May espasyo para sa butika, karinderya, school supplies, printing shop, repair shop at maliit na klinik. Sa ikalawang palapag, may function room para sa training at seminar ng maliliit na negosyante. Te, sabi ni Quinito habang nakatayo sila sa loob ng halos tapos ng building. Dati motor lang ang iniisip kong ayusin, ngayon delivery bay na ang inaayos ko. Napangiti si Tela. Kaya mo ba? Kinamot ni Quinito ang ulo niya. Kinakabahan ako. Ako rin. Talaga? Oo naman. Ang tapang hindi ibig sabihin walang kaba. Ibig sabihin, kahit kinakabahan ka, ginagawa mo pa rin ang dapat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Quinito na hindi na siya ang mahiyain at tahimik na kapatid na laging nasa likod. May tiwala na sa kanya si Tela. Siya ang mamamahala sa storage, deliveries at receiving area ng mall. Hindi niya iyon inaasahan, pero pinaghirapan niya. Si Nimpa Manan ang inihanda ni Tela bilang operations supervisor. Sa umpisa, ayaw maniwala ni Nimpa. Te, ako? Supervisor? Minsan nga nauuna pa ang bibig ko kaysa utak ko. Sabi niya ng marahan. Pero hindi ngayon. Ngayon, araw ito ng pamilya ko, ng mga taong tumulong sa amin at ng mga maliliit na negosyanteng magsisimula rito. Hindi ko hahayaang gawing eksena ng nakaraan ang araw na ito. Napayo ko si Randy. Naiintindihan ko. Tumingin si Tela sa staff. Bigyan sila ng mauupuan. Pakainin sila. Bisita pa rin sila. Nagulat ang lahat, lalo na si Doña Gregoria. Bakit? Tanong nito, halos pabulhong. Matapos ng lahat ng ginawa namin. Tumingin si Tela sa kanya. Dahil kung gagayahin ko kayo, walang pinagkaiba ang pag-angat ko sa pagbagsak ninyo. Walang nakapagsalita. Bumalik si Tela sa harap. Kinuha niya muli ang mikropono. Kita sa mukha niya ang bigat ng nangyari, pero nang humarap siya sa mga tao, buo pa rin siya. Tuloy po natin, sabi niya, tinig na nanginginig ngunit malinaw. Dahil ang araw na ito ay hindi tungkol sa mga taong hindi naniwala. Tungkol ito sa mga taong nanatili. Hinawakan niya ang gunting. Katabi niya sina Mang Orestes, Aling Virgie, Quinito, Nympha, Miko, Lolo Bastion, Engineer Dalmasio, Ma'am Caledonia at ang mga maliliit na negosyanteng kasama niyang nangarap. Nang naputol ang ribbon, sabay-sabay na pumalakpak ang mga tao. Tumugtog muli ang banda. Nag-iyakan ang ilan. Nagtawanan ang iba. At sa unang pagbukas ng pinto ng Di Mapilis Family Mall, hindi lang negosyo ang pumasok sa bayan. Pumasok ang patunay na ang babaeng minsang iniwan dahil sari-sari store lang ang meron siya ay kayang magtayo ng lugar na magiging tahanan ng pangarap ng marami. Sa gilid, tahimik na pinanood ni Randy ang lahat. Hindi na niya nakita ang dating asawang iniwan niya. Ang nakikita niya ngayon ay ang babaeng hindi niya kayang abutin kahit lumuhod pa siya sa harap ng buong bayan. At sa unang pagkakataon, naiintindihan niya ang bigat ng nawala sa kanya. Bago tayo mag-umpisa sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, makikita natin na hindi lahat ng nananalo ay kailangang gumanti at hindi lahat ng pagpapatawad ay nangangahulugang babalik ka sa taong nanakit sa'yo. Minsan, ang tunay na wakas ng sakit ay ang araw na kaya mo nang tumingin sa nakaraan nang hindi na ito hawak ang puso mo. Matapos maputol ang ribbon ng Di Mapilis Family Mall, nagsimula ang masayang ingay sa loob ng bagong gusali. Pumasok ang mga tao na may halong paghanga at pananabik.
May mga batang tumatakbo patungo sa maliit na play corner. May mga nanay na agad tumingin sa grocery section para ikumpara ang presyo ng bigas, mantika, asukal at gatas. May mga estudyanteng pumila sa school supply stall, habang ang ilan naman ay nagpa-picture sa harap ng malaking karatulang may pangalan ng mall. Sa labas, tumutugtog pa rin ang banda ng barangay. May mga lobo sa entrance. May libreng lugaw na niluto ni Aling Virgie para sa mga unang bisita. Si Mang Orestes, kahit medyo nanginginig ang tuhod, ay hindi mapigilang ngumiti habang pinapanood ang mga taong pumapasok sa gusaling, minsan ay drawing lang sa mesa nila. Pero sa isang tahimik na sulok ng ikalawang palapag, malayo sa ingay ng pagbubukas, naroon si Maristela Tela Di Mapilis kaharap ng mga taong minsang naging pinakamabigat na sugat ng buhay niya. Nasa loob sila ng maliit na opisina na may salaming bintana kung saan tanaw ang loob ng mall. Sa isang gilid ng mesa, nakaupo si Tela, maayos ang tindig, ngunit kita sa mga mata ang bigat ng araw. Sa tabi niya si Quinito, nakahalok mukbat at halatang pinipigil ang galit. Katabi rin niya si Nympha, na tahimik pero matalim ang tingin. Naroon sina Aling Virgie at Mang Orestes, parehong may halong awa at kirot sa mukha. Si Miko Andre naman ay nasa kanlangan ni Aling Virgie, tahimik na naglalaro sa maliit na laruan na bigay ni Tonton. Sa kabilang panig, nakaupo si Randy, nakayuko, gusot ang mga kamay. Katabi niya si Doña Gregoria, hawak ang tungkod, mahina ang katawan at wala na ang gating taas ng baba. Nasa blakan sina Belinda at Claudio, parehong hindi makatingin ng diretso. Ilang sandali silang walang nagsalita. Sa ibaba, dinig ang palakpakan at tawanan ng mga tao. Sa loob ng opisina, parang ibang mundo, mabigat, tahimik at puno ng mga salita na matagal nang dapat nasabi. Si Tela ang unang bumuka ng bibig. Hindi ko kayo pinasok dito para pahiyain. Kung iyon ang gusto ko, ginawa ko na kanina sa harap ng lahat. Napapikit si Randy. Alam ko. Pero kailangan nating malinaw. Dagdag ni Tela. Hindi dahil lumuhod ka sa harap ko, mabubura na ang lahat. Hindi dahil humingi ka ng pagkakamali, ay babalik na tayo sa dati. Sabi niya, ito na ang sagot mo sa lahat ng nanakit sa'yo. Umiling si Maristela at ngumiti ng may luha. Hindi po pa. Hindi ito sagot sa kanila. Sagot ito sa atin, sa lahat ng taon na hindi tayo sumuko. Sa malayo, nakita ni Renzo si Maristela. Nagtagpo ang kanilang mga mata sandali. Noon, siya ang lalaking hinintay ni Maristela na magtanggol sa kanya. Ngayon, siya na ang lalaking hindi makalakit dahil alam niyang wala na siyang karapatang tumayo sa tabi ng babaeng itinapon niya. Hindi lumapit si Maristela. Hindi rin siya umiwas. Tumingin lang siya ng payapa, saka bumaling sa mga taong tunay na kasama niya sa pagbangon. At sa araw na iyon, sa gitna ng pagbubukas ng Quinto Family Mall, tuluyang napatunayan ni Maristela na ang pangmamaliit ng iba ay hindi katapusan ng kanyang kwento. Minsan, ito pa ang nagiging unang hakbang para itayo ang buhay na mas malaki, mas matibay, at mas makabuluhan kaysa sa lahat ng pangarap na minsang winasak sa kanya. Bago tayo mag-umpisa sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, makikita natin na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa laki ng gusali, sa dami ng pera, o sa palakpakan ng tao. Minsan, mas nasusukat ito sa paraan ng pagharap mo sa mga taong minsang sumira sa'yo, kung kaya mo bang magpatawad ng hindi na muling nagpapagamit, at kung kaya mo bang magsara ng isang kabanata ng buo ang puso. Matapos ang engranding pagbubukas ng Quinto Family Mall, hindi na bumalik sa dati ang bayan ng San Isidro. Ang bating tahimik na palengke na madalas bahain at madilim sa gabi ay unti-unti nang naging sentro ng kabuhayan. Araw-araw, may mga pamilyang pumapasok sa mall hindi lang para mamili, kundi para magtrabaho, magtinda, at maghanap ng bagong pag-asa. Ang dating mga tindero sa bangketa ay may maayos ng pwesto.
Ang dating mga trabahador na walang kasiguraduhan ang kita ay naging regular employees. Ang dating pangarap ni Donato Quinto na inumpisahan sa lumang kwaderno ng sari-sari store ay naging konkretong lugar na may ilaw, may tunog ng tawanan, at may buhay. Ngunit para kay Maristela, ang pinakamahalagang bahagi ng mall ay hindi ang malawak na entrance, hindi ang supermarket, at hindi ang food court. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang maliit na sulok sa ground floor na tinawag nilang Quinto Heritage Corner. Naroon ang lumang aparador ng tindahan nila. Naroon ang garapo ng candy na minsang kinukuhanan ng mga batang kulang ang baon. Naroon ang kalawangin ng timbangan na ginamit ni Donato sa pagtitinda ng bigas. Naroon din ang maliit na pisara kung saan dati isinusulat ni Aling Viring ang presyo ng mantika, kape, asukal at sardinas. Sa gitna ng corner, may nakasabit na lumang litrato ng pamilya Quinto. Si Donato na nakangiti ng mahina, si Aling Viring na may hawak na tela, at si Maristela na bata pa, nakaupo sa ibabaw ng kahon ng noodles. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat, "Hindi maliit ang simula kung marangal ang pinanggalingan." Tuwing napapagod si Maristela sa dami ng responsibilidad, dito siya pumupunta. Hindi para magyabang sa narating, kundi para alalahanin kung bakit siya nagsimula. At tuwing may batang tumitigil sa harap ng lumang tindahan at nagtatanong kung totoo bang galing sila sa sari-sari store, ngumingiti si Maristela at sinasabing, "Oo, at doon namin natutunan ang pinakaimportanting aral, ang respeto sa bawat piso at sa bawat tao." Lumipas ang ilang buwan matapos ang opening, mas naging basali ang buhay ni Maristela. Siya na ang humahawak sa tenant relations kasama si Leandro Sicat. Si Yuna Beltran naman ang namuno sa community programs ng mall, lalo na sa mga libreng seminar para sa maliliit na negosyante. Si Engineer Greco Salvatierra ay nanatiling consultant para sa expansion plans. Si Attorney Basilio Mendaros naman ay patuloy na gumagabay sa legal matters upang masiguradong walang makakalusot na panlalamang sa mga kontrata. Si Donato, bagamat aktibo pa rin, ay mas madalas nang tumayo bilang tagapagpayo. Hindi dahil pagod na siya sa negosyo, kundi dahil nakikita niyang handa na ang kanyang anak. Isang gabi, matapos magsara ang karamihan ng mga tindahan, magkatabi silang naglalakad ni Maristela sa loob ng mall. Tahimik ang paligid. Ilang janitor na lang ang naglilinis at ang ilang ilaw sa hallway ay nakadim. "Pa," sabi ni Maristela habang pinagmamasdan ang mga saradong stalls, "minsan hindi pa rin ako makapaniwala na atin ito." Ngumiti si Donato. "Hindi lang atin anak, sa bayan ito, sa mga taong naniwala noong wala pa tayong pader na maipakita." Napatingin si Maristela sa ama. Napansin niyang mas marami na ang puti sa buhok nito. Mas mabagal na rin itong maglakad. Sa tagumpay ng mall, bigla niyang naalala na tumatanda na ang kanyang mga magulang. "Pa," mahinang niyang sabi, "salamat po." "Para saan?" "Sa hindi ninyo ako hinayaang maniwala na maliit ako." Huminto si Donato. "Anak, hindi ko ginawa iyon para lumaki ang tingin mo sa sarili mo. Ginawa ko iyon para makita mo ang tunay mong halaga, kahit walang pumapalakpak." Napaluha si Maristela, ngunit hindi na iyon luha ng pagkasira. Luha iyon ng anak na sa wakas ay naintindihan ang bigat ng pagmamahal ng magulang. Hindi niya alam na kinabukasan, muling darating sa harap niya ang nakaraan na matagal niyang pilit isinasara. Nangyari iyon sa araw ng charity event ng Quinto Family Mall para sa senior citizens at displaced workers. Pinangunahan ni Yuna ang registration habang si Lira May at ang kanyang mga kasamahan sa food court ay naghanda ng libreng lugaw at tinapay. Si Ofelia Carandang ay nagpadala ng libreng vitamins at basic check-up kits mula sa kanyang pharmacy. Si Ma'am Celestina ay tumulong sa pagbasa ng pangalan ng mga benepisyaryo habang si Mang Rodi Maman ang nag-ayos ng pila sa transport entrance. Masaya ang paligid. May mga matatandang nakangiti habang hawak ang grocery pack. May mga dating vendors na nagpapasalamat dahil nakapagsimula sila ng maliit na negosyo sa mall.
Sa entablado, may simpleng programa kung saan magsasalita sana si Maristela tungkol sa bagong livelihood fund para sa mga pamilyang nawalan ng hanap buhay dahil sa lumang palengke redevelopment. Ngunit, habang papalapit siya sa entablado, nakita niyang biglang nag-iiba ang tingin ng ilang tao sa may entrance. May 3 taong pumasok na tila ba hindi sigurado kung may karapatan silang tumapak sa lugar na iyon. Si Renzo Villamora, si Corazon Villamora, at si Divina Villamora. Hindi na sila katulad ng dati. Si Renzo, na minsang mataas ang tindig at mayabang sa pananamit, ay payat, maputla at parang laging kulang sa tulog. Wala na ang dating maayos na porma ng supervisor. Suot niya ang kupas na polo at lumang pantalon. Si Divina naman, na dati laging may cellphone na nakatutok para manghiya, ngayon ay nakayuko, halos ayaw tumingin sa mga tao. Si Corazon ang pinakamakapansin-pansin sa lahat. Ang babaeng minsang makintab ang alahas at matalas ang dila ay nakasandal sa tungkod, maputla ang mukha at may nanginginig na kamay. Tumahimik ang ilang taong nakakilala sa kanila. May ilan ding nabulungan. Ang iba na nakasaksi sa kasal noon ay hindi agad nakalimot. Hindi ba sila iyong nanghiya kay Maris? Bulong ng isang babae. Si Corazon yan, yung biyanang ginawang katulong ang bride sa sariling kasal. Narinig iyon ni Maristela, ngunit hindi siya gumalaw agad. Para bang bumalik sa isip niya ang lahat sa isang iglap. Ang puting gown, ang tray ng pagkain, ang mantsa ng mantika, ang boses ni Corazon na nagsasabing hindi ka liligaya sa araw na to. At ang sigaw ni Renzo sa apartment, ayokong mag-asawa sa duka. Lumapit si Yuna sa kanya, halatang nag-aalala. Maris, mahinang sabi nito, gusto mo bang ipalabas sila? Napatingin si Maristela kay Yuna. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya sumagot. Tao rin siya. May parte sa kanyang gustong umiwas. May parte sa kanyang gustong sabihing nahuli na ang lahat. Ngunit mas malakas na ngayon ang bahagi niyang hindi natakot humarap. Hindi, sabi niya. Hayaan mo sila. Dahan-dahang lumapit si Renzo. Habang papalapit siya, lalong lumilinaw sa mukha niya ang hiya. Hindi na iyon ang lalaking minsang naghahanap ng posisyon sa proyekto. Hindi na iyon ang lalaking puno ng galit dahil hindi nakuha ang gusto. Sa mga mata niya, may pagod, pagsisisi at pagkatalo. Maristela, sabi niya, halos abulhong. Hindi agad nagsalita si Maristela. Tumingin siya kay Corazon na hindi makatingin ng direkta sa kanya. Ano ang kailangan ninyo? Kalmadong tanong ni Maristela. Napayuko si Renzo. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong lumapit sa'yo. Kung wala, bakit ka nandito? Masakit ang tanong, ngunit hindi malupit ang tono. Malinaw lang. Nanginginig ang kamay ni Renzo nang ilabas niya ang isang folder mula sa lumang envelope. Kailangan namin ng tulong. Si Mama may komplikasyon sa puso. May mga gamot siyang kailangan. Nawalan kami ng bahay na inuupahan. Si Divina wala ring trabaho. Ako, napahinto siya. Nilunok ang hiya. Ako, kung ano-ano na lang ang pinasok kong trabaho, pero hindi sapat. Tahimik ang paligid. Kahit ang mga taong nakapila sa charity event ay tila huminto sa pakikinig. Maristela, biglang sabi ni Corazon. Napaangat ng tingin si Maristela. Sa unang pagkakataon, hindi mataas ang boses ni Corazon. Basag iyon, mahina at halos hindi marinig. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Dahan-dahang tumingala si Randy. Namumula ang mga mata niya. Tela, wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Alam ko yun. Pero 5 taon kong dinalang pagsisisi. Nung una, ayokong aminin. Akala ko tama ako. Akala ko kapag nakaalis ako sa tindahan, lalaki ang mundo ko. Pero habang tumatagal, dun ko naintindihan na ang pinaliit ko pala, hindi ikaw. Sarili ko pala. Tahimik si Tela. Hindi siya sumabat.
Hinayaan niyang magsalita ang lalaking minsan niyang pinakikinggan ng may pagmamahal at ngayon ay pinakikinggan na lang bilang bahagi ng nakaraan. Pinili kong makinig kay Mama. Pinili kong maniwala kay Kier. Pinili kong habulin ang buhay na mukhang maganda sa labas. Pero sa totoo lang, habang umaarte akong may narating, palalim lang ng palalim ang utang ko. Si Isabel, iniwan din ako nung wala na akong maibigay. At dun ko naramdaman ang ginawa ko sa'yo. Sumingap si Doña Gregoria, halatang nasasaktan ng pag-aamin ng anak. Tumingin si Randy kay Mang Orestes at Aling Virgie. Tay Orestes, Nay Virgie, patawarin niyo po ako. Tinanggap niyo ako noon parang anak. Pinakain niyo ako. Pinatira niyo ako sa bahay ninyo. Pero sa huli, ako pa ang nanakit sa anak ninyo. Hindi agad nakasagot si Mang Orestes. Matagal siyang nakatitig kay Randy. Sa loob ng maraming taon, dala niya ang galit na hindi niya mailabas dahil ayaw niyang dagdagan ang sugat ni Tela. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang lalaking nakayuko sa harap nila, naisip niya na ang galit ay parang lumang pako sa kahoy. Kapag hindi tinanggal, patuloy nitong sinasaktan ng humahawak. Randy, mabagal niyang sinabi, hindi mo lang sinaktan ng anak ko, dinurog mo ang paniniwala niya sa sarili. Pero nakita ko rin kung paano niyang binuulit ang sarili niya. Kaya kung may dapat kang matutunan, ito yun. Hindi lahat ng taong pinatawad ka, babalik sa lugar kung saan mo sila iniwan. Napayuko si Randy. Opo. Si Doña Gregoria naman ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Hindi na iyong iyak na may halong arte o pagmamalaki. Iyon ay iyak ng babaeng napagod na sa bigat ng sariling yabang. Maristela, sabi niya, nanginginig ang boses. Noon, akala ko pinoprotektahan ko lang ang anak ko. Pero ang totoo, takot ako. Takot akong tanggapin na bumagsak na ang pamilya namin. Takot akong makita ang anak kong nakatira sa bahay na mas maliit kaysa sa bahay na kinalakihan niya. Takot akong pagtawanan ng mga dating kaibigan ko. Kaya ikaw ang pinagbuntunan ko. Ikaw ang minaliit ko. Kasi sa'yo ko nakita ang bagay na wala na sa akin. Kakayahang magsimula ulit kahit walang pangalan. Kahit walang yaman. Hindi gumalaw si Tela. Pero sa loob niya, may kirot na dahan-dahang kumawala. Ilang taon niyang hinintay noon na marinig ang pag-aamin niyon. Ngayon, naririnig na niya. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na siya sabik, hindi na siya umaasa. Para bang isang sulat na dumating ng huli. Nabasa niya, naunawaan niya, pero hindi na nito mababago ang direksyon ng buhay niya. Totoo po, sagot ni Tela. Sinaktan niyo ako. Pinahiya niyo ako, at hindi lang isang beses. Paulit-ulit. Napahikbik si Aling Virgie. Hinawakan siya ni Mang Orestes. Pero hindi ko na po kayang magdala ng galit habang buhay. Pagod na ako at masyado ng maraming taong umaasa sa akin para hayaan kong kainin ng galit ang puso ko. Dahan-dahang tumingin si Randy sa kanya. May pag-asang kumislap sa mata niya, ngunit agad iyong pinatay ng mga sumunod na salita ni Tela. Pinapatawad ko kayo, pero hindi ibig sabihin nun babalik ako sa dating buhay. Parang tumigil ang paghinga ni Randy. Tela, imiling siya. Hindi galit, hindi malamig, kundi malinaw. Randy, minahal kita. Totoo yun. Ipinaglaban kita sa sarili kong paan. Pero nung araw na pinili mong iwanan ako sa harap ng tindahan, may namatay sa akin. Matagal kong iyong iniyakan. Matagal kong sinubukang intindihin. Pero habang binubuo ko ulit ang sarili ko, natutunan kong hindi pala kailangang bumalik sa taong nanakit para mapatunayan na marunong kang magmahal. Nanginginig ang labi ni Randy. Hindi na ba talaga pwede? Tumingin si Tela sa labas ng bintana. Nakita niya si Miko na kanina'y bumaba sandali kasama si Aling Virgie at ngayon ay kumakaway sa isang batang bumibili ng candy.
Nakita niya si Quinito na abala sa delivery bay. Nakita niya si Nympha na sinasaway ang isang staff pero pagkatapos ay tinuturuan din ito ng maayos. Nakita niya ang mga pwestong puno ng taong umaasa sa mall. Pagbalik niyang tingin kay Randy, buo ang sagot niya. Hindi na. Hindi dahil gusto kitang parusahan, kundi dahil may buhay na akong hindi na umiikot sa'yo. Tahimik na umiyak si Randy. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagalit sa pagtanggi, hindi siya nanisi, hindi niya sinabing malupit si Tela. Tinanggap niya ito dahil alam niyang iyon ang kapalit ng mga taong hindi niya pinahalagahan noong nasa kanya pa. Tumikhim si Claudio na matagal ng tahimik. Tela, pasensya na rin. Wala akong ginawa noon. Nakita ko lahat, narinig ko lahat, pero nanahimik ako. Tumingin sa kanya si Tela. Minsan, ang pananahimik sa harap ng mali ay isang uri rin ng pananakit. Napayuko si Claudio. Alam ko at dala ko iyon. Si Belinda naman ay hindi na napigilang magsalita. Nainggit ako sa'yo, pag-amin niya. Hindi ko matanggap na kahit maliit ang tindahan niyo. Mas masaya kayo kaysa sa amin kaya pinagtawanan kita. Pinagmukha kitang mababa kasi yun lang ang paraan para maramdaman kong mataas ako. Hindi nagsalita si Nympha pero kitang-kita sa mukha niyang gustong-gusto niyang sumagot. Napansin iyon ni Tela at bahagya siyang tumingin sa pinsan. Napabuntong hiniga si Nympha at bumulong. Sige na nga, huling araw na ng kontrabida nila. Sa kabila ng bigat, may mahinang tawang kumawala kay Aling Virgie kahit si Mang Orestes ay napangiti. Ngunit hindi pa tapos ang usapan. Tela, sabi ni Randy, hindi ako nandito para kunin ang dati kong lugar. Pero wala na akong trabaho, wala na rin kaming maayos na kabuhayan. Ayaw kong gamitin ang awa mo. Pero kung may kahit anong trabaho, kahit pinakamababa, tatanggapin ko. Nag-iba ang tingin ni Quinito. Ate, seryoso ba siya? Pagkatapos ng lahat dito siya magtatrabaho? Tumingin si Tela sa kapatid. Quinito, hindi ibig sabihin na tutulungan natin siya. Ibabalik natin siya sa dating lugar. Pero, alam ko ang iniisip mo at may karapatan kang magalit. Pero ang mall na ito, itinayo natin para bigyan ng pagkakataon ang mga taong gustong magsimula. Kung ipagkakait ko yun sa kanya dahil lang nasaktan niya ako, baka hindi na ito negosyo ng pag-asa. Baka maging monumento lang ng galit. Natahimik si Quinito. Hindi niya agad matanggap pero iginalang niya ang ate niya. Humarap si Tela kay Randy. May bakanting trabaho sa warehouse. Hindi ka magiging manager, hindi ka espesyal, hindi mo gagamitin ang dati nating relasyon para makakuha ng pabor. Sasailalim ka kay Quinito. Minimum ang simula, may training, may evaluation. Kapag nagkulang ka, aalis ka. Kapag naging mayabang ka, aalis ka. Kapag ginamit mo ang awa para manipulahin kami, aalis ka. Malinaw ba? Napatingin si Randy kay Quinito na nakatitig sa kanya na parang sinasabing susubukan niyang magkamali. Pagkatapos tumanggo si Randy. Malinaw, salamat. Hindi ito gantimpala, pagkakataon lang. Alam ko. Tumingin naman si Tela kay Doña Gregoria. Kayo po, ipapatingin namin kayo sa clinic partner namin, pero may kondisyon. Ano yun? Napasaiti ng mahinang tanong. Hindi ko hinihingi na ipahiya ninyo ang sarili ninyo. Pero gusto kong humingi kayo ng tawad sa mga taong minaliit ninyo sa barangay. Hindi lang sa akin, kay Nay, kay Tay, kay Nympha, kay Quinito, at sa mga suking tinawag ninyong pangkanto. Kung kaya ninyong lumuhod kanina sa harap ko, sana kaya ninyong tumayo sa harap nila at aminin ang pagkakamali. Napaiyak muli si Doña Gregoria. Gagawin ko. Si Belinda at Claudio naman ay inalok ni Tela na sumailalim sa financial counseling ni Lolo Bastion kung talagang gusto nilang ayusin ang utang nila. Hindi niya sila binigyan ng pera. Hindi niya sila sinagip sa paraang magduturo sa kanila na umasa. Ang ibinigay niya ay pagkakataon matutong harapin ang tunay na problema. Nang matapos ang usapan, hindi na sila lumabas na parang isang pamilyang biglang ayos na ang lahat. Hindi ganun ang buhay. May hiya pa rin, may sugat pa rin, may mga taon pa ring hindi mababawi. Pero may nagsimulang magbago, hindi sa pamamagitan ng drama,
kundi sa malinaw na hangganan, kapatawaran at responsibilidad. Lumipas ang mga buwan. Ang Di Mapilis Family Mall ay unti-unting naging sentro ng San Isidro Norte. Hindi ito pinakamalaki sa lalawigan, pero ito ang pinakaminahal ng mga tao. Sa umaga, bumibili rito ng mga nanay ng murang gulay at bigas. Sa tanghali, puno ang kainan ni Rhea Malubay ng mga estudyante at empleyado. Sa hapon, pila ang mga bata sa printing stall ni Tonton Gaviola para magpaprint ng assignments. Si Berto Panaliga naman ay naging kilala sa pag-aayos ng sapatos ng mga guro, guard at office worker. Ang maliit na klinik ay nagkaroon ng libreng check-up tuwing huring Sabado ng buwan, sa tulong ni Ma'am Caladenya at ilang volunteer nurses. Sa ikalawang palapag, binuksan ni Tela ang Sari-Sari Academy, isang maliit na training room para sa mga gustong matutong magnegosyo. Si Lolo Bastion ang nagtuturo ng simpleng accounting. Si Nympha naman ang nagtuturo kung paano humarap sa customer nang hindi nauubusan ng pasensya. Si Kinito naman ang nagtuturo ng delivery system at inventory. Si Tela ang madalas magsalita tungkol sa pinakamahalagang aral. Hindi masamang magsimula sa maliit. Lagi niyang sinasabi sa mga dumadalaw, ang masama ay kapag hinayaan mong ipaniwala ng iba na maliit ka rin. Si Randy ay nagsimula nga sa warehouse. Sa unang mga linggo, ramdam niya ang bigat ng tingin ng mga tao. May mga nakakaalala sa ginawa niya kay Tela. May mga bumubulong. May mga sumusubok mang asar. Pero hindi siya sumagot. Nagbuhat siya ng kahon. Nagbilang ng delivery. Naglinis ng stockroom. Tinanggap niya ang utos ni Kunito. Kahit minsan ay ramdam niyang sinusubukan siya nito. Isang araw pagkatapos ng mahabang inventory, linapitan siya ni Kunito. Pagod ka na? Tanong nito. Oo, sagot ni Randy. Dati, ito ang kinahiya mo. Napahinto si Randy. Tumingin siya sa mga kahon ng bigas at canned goods. Oo, at mali ako. Hindi na sumagot si Quinito, pero mula noon, unti-unting nabawasan ang talim ng tingin niya. Hindi sila naging malapit agad, hindi rin biglang naging magkapatid ang turingan, pero nagsimula silang magtrabaho ng may respeto. Si Doña Gregoria naman ay tunay na nagbago, bagamat mabagal at masakit para sa kanya. Isang linggo matapos bumuti ang pakiramdam niya, pumunta siya sa lumang kanto kung saan naroon pa rin ang unang tindahan ni na Virgie at Orestes. Naroon sina Aling Socorro, ilang kapitbahay at mga dating suki. Sa harap nila, nanginginigma ng boses, humingi siya ng tawad. Pinagmaliit ko kayo noon, sabi niya. Akala ko dahil hindi kayo mayaman, mas mababa kayo. Pero nakita ko ngayon na ang taong marangal maghanap buhay ay hindi kailangang magkaroon ng malaking bahay para maging kagalang-galang. Hindi lahat ay agad nagpatawad. May ilan paling malamig ang tingin, pero tinanggap iyon ni Doña Gregoria. Sa unang pagkakataon, hindi niya pinilit ang respeto. Pinaghirapan niya ito. Samantala, si Arturo Magsalin, ang negosyanteng nagtangkang manira sa proyekto ni Tela, hindi nakaligtas sa sariling mga gawain. Lumabas sa investigasyon na may ilang dokumento siyang pineke sa ibang lupa at may mga renta siyang labis-labis singilin sa maliliit na tenant. Si Romy Talavera, ang inspektor na sinubukan niyang gamitin, napilitang umamin nang madawit din siya. Hindi na kailangan ni Tela na maghabol o manira. Ang katotohanan mismo ang naningil sa kanila. Minsan, tinanong ni Nympha si Tela, Te, hindi ka ba natutuwa na bumagsak si Arturo? Nag-isip si Tela, Hindi ako natutuwa sa pagbagsak ng tao, pero natutuwa ako kapag tumitigil ang panlalamang. Aba, ang lalim! Sinulat mo ba? Hindi, pero pwede kong gawing tarpaulin. Natawa si Tela. Sa mga sandaling iyon, alam niyang malayo na ang narating nila. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil natutunan na nilang tumawa habang hinaharap ang buhay. Lumipas ang 1 taon mula nang bumukas ang mall. Ipinagdiwang nila ang unang anibersaryo sa simpleng paraan. Walang labis na luho. May feeding program sa umaga, libreng seminar sa hapon, at maliit na salo-salo sa gabi para sa mga empleyado at tenant. Sa gabing iyon, bago magsara ang mall, naglakad si Tela sa bawat sulok. Dumaan siya sa grocery kung saan maayos na nakasalansa ng mga paninda.
Dumaan siya sa stall ni Rhea, na ngayon ay may 2 katulong na rin. Dumaan siya sa repair shop ni Berto, sa printing stall ni Tonton, sa butika, sa clinic, at sa training room. Sa bawat lugar, may alaala ng hirap, kaba at tagumpay. Sa warehouse, nakita niya si Randy na tahimik na nagbubuhat ng kahon. Pawis na pawis ito, pero hindi nagrereklamo. Nang makita siya, huminto ito. "Tela," sabi niya. "Randy." Ilang segundo silang nagtiginan. Wala nang dating lambing, wala na ring galit. May natira na lang nakatahimikan ng 2 taong minsang nagmamahalan, nagkasakitan, at sa wakas ay tinanggap na magkaiba ng daan. "Salamat," sabi ni Randy. "Sa trabaho?" "Hindi lang, sa lahat. Hindi mo ako binalikan, pero binigyan mo ako ng pagkakataon na maging tao ulit." Saglit siyang tinignan ni Tela. "Hindi ako ang gumawa niyan, Randy. Ikaw ang kailangang gumawa niyan araw-araw." Tumanggo siya. "Alam ko. Ingatan mo ang pagkakataon." "Iingatan ko." Umalis si Tela ng magaangang dibdib. Hindi na siya nanginginig kapag kausap si Randy. Hindi na siya naghahanap ng sagot sa mga mata nito. Hindi na rin siya umaasa na may babalik. Doon niya naintindihan na tunay na siyang malaya. Pagkatapos, pumunta siya sa lumang sari-sari store na nananatili pa rin sa dating kanto. Hindi niya iyon pinabuwag kahit may mall na sila. Sa halip, inayos nila. Nilinis ang kahoy, pininturahan ng lumang karatala. Inilagay sa loob ang unang timbangan, lumang kahera, garapon ng candy, at unang notebook ng benta kung saan nakasulat pa rin ang 2 linyang minsang niyang isinulat sa gabing wasak ang puso niya. "Magsisimula ako ulit kahit mag-isa. Hindi ko kailangang habulin ang taong ikinahihiya ako." Ngayon, ang tindahang iyon ay hindi na lang tindahan. Ginawa nila itong maliit na alaala ng pamilya. Isang paalala sa lahat ng empleyado, tenant, at batang nangangarap na ang malaking tagumpay ay pwedeng magsimula sa maliit na bintana, ilang garapon ng candy, at isang pamilyang hindi sumusuko. Dumating si Miko, mas matangkad na ngayon, hawak ng kamay ni Aling Virgie. "Mama Tela," sabi ng bata, "bakit hindi natin gawing mas malaki ito? May mall naman tayo." Lumuhod si Tela para pantayan siya. "Kasi anak, may mga bagay na hindi kailangang palakihin para maging mahalaga. Ito ang simula natin. Kapag kalimutan natin ito, baka makalimutan din natin kung bakit tayo nagsimula." Tumanggo si Miko kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan. "Dito po ba kayo umiyak dati?" Napangiti si Tela, may luha sa mata. "Oo, dito rin ako natutong tumayo ulit." Lumapit si Mang Orestes at hinawakan ang lumang poste ng tindahan. "Matibay pa rin," sabi niya. Sumagot si Aling Virgie, "Parang anak natin." Natawa sila ng mahina. Sa labas, bukas ang ilaw ng mall. Sa loob ng lumang tindahan, mainit ang liwanag ng maliit na bumbilya. Magkaiba ang laki, pero pareho ang halaga. Sa huling pagkakataon sa gabing iyon, isinara ni Tela ang kahoy na bintana ng sari-sari store. Hindi para talikuran ang nakaraan, kundi para ipahinga ito. Bukas, muli itong bubuksan para sa mga batang bibili ng candy, sa matatandang bibili ng kape, at sa mga taong gustong makita kung saan nagsimula ang Dimapilis Family Mall. Habang naglalakad siya pabalik sa mall kasama ang kanyang pamilya, huminto siya sandali at tumingin sa langit. Naalala niya ang ulan niyong araw na iniwan siya ni Randy. Noon, akala niya iyon na ang katapusan ng mundo niya. Ngayon, alam na niya, hindi pala iyon katapusan. Iyon pala ang simula ng buhay na mas malawak, mas matatag, at mas totoo. Hindi naging mayaman si Maristela Dimapilis para manumbat. Hindi siya nagtagumpay para yurakan ang mga nangyurak sa kanya. Nagtagumpay siya dahil pinili niyang hindi hayaang ang pangmamaliit ng iba ang magsulat ng wakas ng kanyang kwento. At sa bayan ng San Isidro Norte,
habang patuloy na bumubukas ang Dimapilis Family Mall araw-araw, nanatiling buhay ang aral ng kanyang paglalakbay. Ang taong nagsimula sa maliit kapag may sipag, dangal, pamilya at pusong marunong magpatawad ng hindi kinakalimutan ang sariling halaga, ay kayang magtayo ng pangarap na hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong komunidad.